Ang kwentong ito ay hinango sa tunay na pangyayari. Isinulat ni Florencio taong 1984 sa isang baryo sa probinsya ng Eastern Samar. Noong taong 1984, sa isang tahimik na baryo sa tabing bundok ng Giporlos, Eastern Samar, isang kakaibang pangyayari ang gumambala sa buhay ng ilang mamamayan. Walang gaanong teknolohiya noon, bihira ang telepono, wala pang cellphone, at ang mga tao'y umaasa lang sa radyo at balita ng kapitbahay. Pero isang araw naging laman ng bulong-bulungan sa tindahan ni Aling Meli ang tungkol sa isang delivery boy na hindi taga roon. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakikitang namimigay ng pagkain dito kahit kailan. Pero bigla na lang siyang sumulpot, sabi ni Mang Kuding. Si Mang Kuding ay isang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Matanda na siya, may mahigit 70 taong gulang. Pero matalas pa rin ang isip at malakas pa ang pangangatawan. Maraming tao ang lumalapit sa kanya para magpagamot gamit ang mga dahon, langis at dasal. Ngunit ngayong taon may kakaiba siyang naramdaman. Tila may ibang presensya sa paligid. Isang gabi habang naglalakad pa uwi si Christopher mula sa bahay ng nobya niyang si Alma, may napansin siyang lalaki na nakasuot ng pulang jacket at may dalang styrofoam na kahon. Nakatayo ito sa harap ng isang bahay na abandonado. "Kuya, nagdi-deliver ka ng pagkain?" tanong ni Christopher habang pinagmamasdan ang lalaki. Oo, dito raw nakatira si Mang Ernesto," sagot ng lalaki sabay ngiti. Pero napansin ni Christopher na malamig ang ngiti nito. Walang emosyon at parang hindi kilala ang lugar. "Wala naman pong nakatira dyan eh. Patay na sa Mang Ernesto 2 taon na," sagot ni Christopher. Hindi na sumagot ang lalaki. Tahimik itong tumalikod at lumakad palayo. Pero hindi dumaan sa kalsada. Sa halip pumasok ito sa masukal na damuhan sa tabi ng abandonadong bahay at nawala sa dilima. Kinabukasan ikinuwento ni Christopher ang nakita kay Alma at kay Mang Kuding. "Baka hindi tao yun, baka engkanto," sabi ni Alma habang nanginginig. "Tama ka, Alma. May naamoy akong kakaibang hangin nitong mga gabi. Mabigat, malamig at parang may nakatitig sa likod ko kahit mag-isa lang ako," sabi naman ni Mang Kuding. Sa loob ng 3 linggo, 3 tao na ang nawawala sa baryo. Lahat sila'y huling nakitang may tumanggap ng pagkain hindi naman nila inordera. Una si Aling Norma, isang byuda na mahilig sa lutong ulam. Pangalawa si Berto, isang magsasakang lasing na huling nakita sa tapat ng bahay nila habang may kausap na lalaki na may dalang styrofoam. At ang pangatlo, si Patrick, ang nakababatang kapatid ni Alma. Isang gabi bago nawala si Patrick, nakatanggap siya ng pagkain mula sa hindi kilalang delivery boy. Ayon kay Alma, "Hindi naman kami umuorder ng kahit ano, pero bigla siyang may dalang pansit at puto. Sabi niya may nagpa-deliver daw para kay Patrick." Pero kinabukasan wala na si Patrick sa kama niya. Wala ring bakas ng sapilitan o kaguluhan. Parang kusa lang itong nawala. Lumapit si Alma kay Mang Kuding. "Mang Kuding, tulungan niyo po kami. Parang binabangungot na po ako gabi-gabi. May naririnig akong boses. Tinatawag ang pangalan ni Patrick." "Oras na para kumilos tayo. Hindi basta tao ang kalaban natin. Isa siyang nilalang mula sa Biringan." "Biringan po? Ano yun?" tanong ni Christopher. "Isa itong lugar sa ilalim ng lupa. Para siyang lungsod pero hindi mo makikita. Ayon sa mga matatanda, ang mga engkanto roon ay ginagaya ang anyo ng tao. Kumukuha sila ng kaluluwa para gawing alipin sa mundo nila. May mga gusali daw doon na gawa sa ginto pero walang tunay na kalayaan." Lalong napatunayan ni Mang Kuding ang hinala niya nang isang gabi ay may lumapit sa kanya na batang babaeng umiiyak. "Lolo, yung kuya ko po, dinala siya ng isang lalaki na may dalang pagkain. Parang lumulutang po sila," sabi ng bata. Agad na tinawag ni Mang Kuding sina Christopher at Alma. "Handa na kayo. Gagawin natin ito mamayang hating gabi.
Magbabantay tayo at kapag dumating ang engkanto, haharapin natin siya. Tumango si Christopher bitbit ang kutsilyong pinahira ni Mang Kuding ng langis ng nyog. Pinaghalong dahon ng kamangyan at ugat ng anibong. Yan ang panlaban. Pero huwag kayong titingin sa mata niya. Kapag tumingin ka, kukunin niya ang loob mo. Habang hating gabi na naglatag sila ng bitag sa harap ng bahay ni Alma, nagkunwaring may okasyon. May lamesang puno ng pagkain. Nakatago si Mang Kuding sa silong habang sina Alma at Christopher ay kunwaring natutulog. Eksaktong 2:00 ng gabi, may kaluskos sa bakuran. Tumigil ang hangin. Nawala ang ingay ng mga kuliglig. May figura silang nakita. Isang lalaki, nakapula, may dalang puting styrofoam. Pumasok ito sa bakuran at dahan-dahang lumapit sa pinto. "Patrick, may dala akong pagkain mo." Bulong nito. Doon na sumugod si Christopher, sabay hampas ng kutsilyo. Sumigaw ang engkanto, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa galit. Biglang lumabo ang paligid, parang nauusok ang hangin. Naging kulay abo ang balat ng nilalang at nagbago ang mukha nito. Naging mahaba ang panga, mapuputi ang mga mata at kumikinang ang balat na tila balot ng alikabok ng ginto. "Hindi niyo ako mapipigilan," wika ng nilalang. Ngunit hinarap ito ni Mang Kuding, tanga ng isang garapon ng itim na langis. "Sa ngalan ng lupa, hangin at apoy at tubig, isinusumpa kita sa mundong ito." Binasag ni Mang Kuding ang garapon sa paanan ng engkanto. Bigla itong napaurong at isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Kasunod noon, nawala na lang ang nilalang sa isang iglap, parang usok na sinipsip ng lupa. Kasunod nun ay katahimikan ang namayani. Nang sumunod na araw, may mga nagsabing nakita nila si Patrick, pero nasa tabing ilog, parang wala sa kanyang sarili. Nakasabit sa leeg niya ang isang kwintas na ginto. May ukit na hindi nila maintindihan. Dinala agad siya ni Alma sa bahay nila. "Parang hindi ko maalala kahit ano. Basta na lang, ang naalala ko lang, may lunsod ang daming ginto, ang daming tao, pero parang patay sila. Tahimik, parang mga ewan lang," sabi ni Patrick. Pagka-uwi nila Mang Kuding, Christopher at Alma galing sa engkwentro sa engkanto, tila hindi pa rin humuhupa ang kaba sa dibdib nilang tatlo. Si Patrick naman ay tahimik lang, nakaupo sa gilid ng papag, habang si Alma ay hindi pa rin makapaniwalang muli nilang nakita ang kapatid. "Parang multo yung mga tao doon," bulong ni Patrick habang nakatitig sa malayo. "May mga batang walang muka, may mga gusaling kumikislap sa dilim. Puro ginto ang paligid. Pero ang lamig ng pakiramdam, ate." "Patrick anak, uminom ka muna nitong mainit na salabat. Hindi basta ordinaryong pagkakatanggal yan. Nasa pagitan ka pa ng dalawang mundo," sabi ni Mang Kuding. Hindi pa rin ganap na normal si Patrick. Minsan napapatingin ito sa sulok na para bang may kausap o kaya'y nagsasalita ng pabulong habang tulog. Makalipas ang 2 gabi, muling bumigat ang paligid. Habang nasa labas si Christopher at inaayos ang bubungan ng poso, sa likod ng bahay ni na Alma, may napansin siyang isang figura sa gubat sa likod ng kanilang bakuran. Gumagalaw ito na tila hindi naapektuhan ng liwanag ng buwan. Tumigil si Christopher at kinapa ang kutsilyong palaging suot sa bewang niya. "Alma, pasok ka na sa loob! Isara mo ang pinto!" sigaw niya. Dali-daling tumakbo si Alma sa loob ng bahay habang si Mang Kuding naman ay agad na lumabas, dala ang isang maliit na botilya ng langis. "Saan mo nakita?" tanong ni Mang Kuding. "May maitim na gumagalaw doon, lolo. Hindi normal eh," sabi ni Christopher. Nilagyan ni Mang Kuding ang noo ni Christopher at binulungan nito ng dasala. "Huwag ka matakot, pero kung lalapit siya, huwag kang titingin sa mata." Hindi na nila hinabol ang nilalang, sa halip nagbantay sila buong gabi. Kinabukasan kumalat na naman ang balita sa buong baryo. Si Aling Perla, isang ginang nakatira sa kabilang purok, ay nawawala.
Ayon sa asawa nito, may kumatok sa bahay nila kagabi. Isang delivery boy na may bitbit na tray ng tinolang manok at kanin. Akala daw nito galing sa anak nila sa Maynila. May isa na naman, wika ni Mang Kuding habang kausap ang kapitan ng barangay. Hindi na ito biro, Mang Kuding. Parang wala kaming laban, sabi ng kapitan. Meron. Kailangan lang natin hanapin ang ugat kung saan siya lumalabas. Ang lagusan nila papunta rito, sagot ng albularyo. Sa tulong ng ilang matatanda sa baryo, napag-alaman nila na sa likod ng gubat sa ilalim ng isang malapad na puno ng balite ay may isang kuweba. Ayon sa mga kwento ng mga ninuno, may sinumpang lagusan doon at matagal na raw itong hindi dapat binubuksan. Doon natin siya abangan kahit delikado, mungkahi ni Christopher. Huwag kayong pupunta nang kayo lang, babala ni Mang Kuding. Kailangan natin dalhin ang motya ng tubig at ang ugat ng buhay. Yan ang pwedeng pansira sa daanan ng mga engkanto. Pagdating ng gabi, nagtungo sila sa gubat. Bitbit nila ang mga kagamitan ni Mang Kuding. Banga ng asin, langis ng kandilang pula, mutya, at pangsindihang gawa sa bao ng nyog. Nakarating sila sa punong balite at agad nilang naamoy ang malansa at malamig na simoy ng hangin. Dito galing yung amoy, bulong ni Alma. Nang magsimula ng magdasal si Mang Kuding sa harap ng puno, biglang umalon ang lupa. May umuugong sa ilalim at mula sa lilim ng ugat ng balite, may bumukas na bitak. Doon sumungaw ang parehong engkanto na nakita nila noon. Pero ngayon hindi lang isa, 3 na sila. Lahat sila ay pare-pareho ng porma. Lalaking tila nasa edad 25, suot ay uniforme ng delivery boy. Pare-pareho ng itsura pero parang walang buhay sa muka. Mapuputi ang mata at ang mga braso ay may bakas ng gintong alikabok. Ibalik niyo si Aling Perla, sigaw ni Christopher. Ang kinuha ay hindi na sa inyo. Bahagi na siya ng biringan, sagot ng isa. Naglatag si Mang Kuding ng asin sa paanan ng punong balite at sinindihan ng kandila. Nilagyan niya ng langis ang paligid at pinatong ang mutya sa gitna ng bilog na asin. Sa ngalan ng liwanag, tinatapos ko ang lagusan mo, sigaw ni Mang Kuding. Nagliyab ang kandila ng mas matindi. Nangisay ang mga engkanto at lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Napasigaw ang isa sa kanila. Biglang sumabog ang liwanag mula sa mutya at ang bukas sa ilalim ng puno ay unti-unting nagsara. Kumapit si Alma kay Patrick na noon ay napapasigaw din at biglang nahimatay. Pagkatapos ng lahat, bumalik sila sa baryo, pagod at walang imik. Si Patrick ay agad na binigyan ng tapal at binantayan ng buong gabi. Nang magising siya kinabukasan, tuluyan na siyang bumalik sa dati. Wala na sila sa utak ko. Tahimik na, sabi ni Patrick. Ngunit si Mang Kuding ay nananatiling alerto. Ang biringan ay hindi basta sumusuko. May kapalit silang dadalhin. At kung hindi tayo maghahanda, may susunod pang mawawala. Mula noon gabi-gabi nang nagbabantay sina Christopher at Alma, si Mang Kuding ay mas madalas na sa gubat. Sinasabuyan niya ng asin ang paligid at tuwing bilog ang buwan, nag-aalay siya ng dasal sa ilalim ng puno. Ilang linggo ang lumipas, payapa na ulit ang baryo. Ngunit isang gabi, habang pauwi si Christopher galing sa palengke, may nakita siyang batang babae na nakaupo sa gilid ng daan. Umiiyak. Kuya, gutom na po ako. May pagkain po ba kayo? Lumapit si Christopher pero nang makita niya ang mukha ng bata, maputi ang mata at may kislap ng ginto sa gilid ng labi, agad siyang umatras. Naglabas siya ng kutsilyo at tumakbo pabalik sa bahay. Pero bago pa siya makapasok, isang boses ang bumulong sa hangin. Kinabukasan matapos ang pangyayari sa batang engkanto na nakita ni Christopher, muling bumalik ang tensyon sa buong baryo. Hindi pa man ganap na nakaka-recover ang pamilya ni Alma mula sa pagkakasagip kay Patrick. Heto na naman at may panibagong banta.
Hindi na lang isa ang anyo nila ngayon. Sambit ni Mang Kuding habang binibilang ang mga bagong dahon ng banaba at ugat ng anibong na isinalang niya sa mainit na tubig. Nakakapagbabago na sila ng katawan. Pati bata, kaya na nilang gayahin. Ganun na ba sila kalakas, Lolo? Tanong ni Alma habang pinupunasan ng pawis sa liig ni Patrick. Mas lalong lumalakas ang impluwensya nila tuwing papalapit ang kabilugan ng buwan. Hindi sila basta sumusuko at kung may butas pa, kahit maliit sa lagusan ng biringan, makakalusot at makakalusot pa rin sila rito. Hindi kaya panahon na para humingi tayo ng tulong sa ibang albularyo dun sa kabilang baryo? Mungkahi ni Christopher. Baka kailangan natin ng mas maraming bantay. Hindi masamang ideya yan. Meron akong kaibigan sa Katbalogan, si Camiro. Matibay din yon sa mga ganitong laban. Pwede natin siyang ipatawag. Agad silang gumawa ng liham at ipinadala ito sa pamamagitan ng isang batang pinagkakatiwalaan sa baryo. Lumipas ang 2 araw at dumating si Camiro. Isang matipuno at tahimik na albularyo na may dalang sariling mga gamit, langis buntot ng pagi at isang maliit na kulintang. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa biringan, sabi ni Camiro. Ngayon na lang ako nakarating sa isang baryo na apektado talaga. Matagal nang sarado ang lagusan. Dapat hindi na sila nakakalusot pa. Pero may mga dumadang engkanto dito. Hindi lang isa. Iba-ibang itsura. Pero pare-pareho ang amoy. Malamig at parang ginto. Sabi ni Alma. Yan ang amoy ng lupang hindi sa mundo natin. Kapag nasisinghot mo na yan, ibig sabihin may bukas na portal. Kinagabihan nagtipon sila sa gitna ng gubat kung saan naroon ang punong balite. Muli silang nagtayo ng bilog na proteksyon, asin, langis, kandila at mutya. Sa gitna ay inilagay ni Camiro ang kanyang kulintang. Ano po yan? Tanong ni Christopher. Panawagan at panghadlang. Kapag tumungo ito sa tamang oras, hindi sila makakalapit. Pero kapag hindi, ibig sabihin, may mas malakas pa sa kanila ang nagbukas ng lagusan. Tahimik silang naghintay. Lumipas ang 11:00 ng gabi at habang ang hangin ay palamig ng palamig, biglang tumunog ang kulintang. Hindi ito pinindot ni Camiro, kusang tumunog. Isang malungkot at matinis na dagundong. Nagbukas ang pinto, bulong ni Mang Kuding. Sumulpot sa harap nila ang 3 lalaking may suot pa ring uniforme ng delivery boy. Pero ngayon may kasamang babae. Maputla ang balat, may gintong hikaw at mahaba ang buhok. Nakalutang ito sa ere habang dahan-dahang lumalapit. Bakit kayo dumadapo sa mundo ng mga tao? Tanong ni Camiro. Sumagot ang babae. Kayo ang nag-imbita. Kayo ang nagbukas. Kami tagapangalaga lang ng kapalit. Kapalit? Hindi kami nagbukas ng kahit ano. May bata sa inyo ang gustong makatakas noon, si Patrick. Kailangan niya ng kapalit. Hindi kami tumatanggap ng kulang. Wika ng engkanto. Biglang napalunok si Patrick. Hindi ako sumasang-ayon sa kanila. Pinilit lang ako. Pero dala mo ang mutyang ginagamit nila para makalusot. Hindi mo man sadya. Ikaw ang naging tulay. Lumingon si Mang Kuding kay Patrick. Anak, ano ang nangyari talaga noong kinuha ka nila? Ano ginawa nila sa'yo roon? Binigyan nila ako ng tubig na may kislap. Parang ginto. Sabi nila, inumin ko raw yun. At hindi na ako tatanda. Tapos binigyan ako ng kwintas. Akala ko regalo pero hindi pala. Parang kontrata pala yun. Napatingin si Camiro sa kwintas na iyon na noon ay nakatabi lang sa kahon ng mga gamit ni Mang Kuding. Kinuha niya ito at sinuri. May ukit sa gitna, hugis mata, at sa gitna nito ay isang butil na parang dugo. Hindi ito basta kwintas lang. Ito ang susi. Sambit ni Camiro. Ito ang gamit ng mga engkanto para buksan ang lagusan sa pisikal na mundo. Anong gagawin natin dyan? Tanong ni Christopher. Kailangan nating sirain ito habang nasa harap natin ang mga nilalang na yan. Pero mahirap yon.
Kapag sinira ito sa maling oras, puputok ang lagusan at baka may mas marami pang makapasok sa ating mundo. Paliwanag ni Camiro. Biglang nagbago ang anyo ng babaeng engkanto. Tumangkad ito, lumabo ang muka at ang katawan niya'y parang unti-unting nalulusaw sa liwanag ng buwan. Isa lang ang paraan. Kailangan magsakripisyo ng isa sa atin para iligaw ang atensyon nila habang sinisira ang kwintas. Hindi pwede yun, Lolo. Hindi ka pwedeng mawala. Sambit ni Alma. Hindi ako magsasakripisyo, sagot ni Mang Kuding. Ang lakas ko'y sapat ng pangharang para may isa sa atin na matapang at matatag. Napatingin si Christopher sa kanila. Teka, ako na. Sigurado ka? Tanong ni Camiro. Kung ito ang tanging paraan para hindi na madamay pa ang mga inosenteng mga bata, gagawin ko. Lumakad si Christopher palabas ng bilog ng proteksyon. Humarang siya sa apat na nilalang. Heto ako. Ako ang harapin nyo. Bitawan nyo ang bata. Habang nakuha ni Christopher ang atensyon ng mga engkanto, sabay-sabay nilang inihanda ang kwintas. Binuhusan ito ng lakis ni Camiro, tinakpan ng tila ni Mang Kuding at sinindihan ng kandila ni Alma. Pagkasindi, lumiyab ang buong paligid ng bilog. Napapasigaw ang mga engkanto, nagwawala. Ang hangin ay sumisipol ng malakas at ang mga dahon sa gubat ay nagsiliparan. Isang sigaw ang narinig mula sa kawalan, tunog ng libu-libong kaluluwang humihiyaw sa iisang buhos. Ang kwintas ay lumusaw sa gitna ng apoy. Bumagsak sa lupa ang babaeng engkanto, saka unti-unting naging abo. Sumunod ay ang 3 delivery boy na sa loob ng ilang segundo ay naglaho ring parang usok. Pagkatapos ng lahat, bumalik sa normal ang paligid. Tumigil ang hangin, tumahimik ang gubat, at ang kulintang ni Camiro ay hindi na muling tumunog. Si Christopher ay agad nilang nilapitan. Ayos ka lang? Sabi ni Alma. Pagod lang, pero okay pa naman ako. Sagot nito habang hinihingal. Si Mang Kuding ay tumayo sa gitna ng bilog. Naisara na natin ang lagusan. Maging mapagmatsyag pa rin tayo. Baka may natitirang bakas. Baka may sumunod pa. Makalipas ang ilang araw mula nang masunog at matunaw ang kwintas ng engkanto, bumalik na ang katahimikan sa baryo. Wala nang ulat ng nawawala, wala na ring mga kakaibang pagbisita sa gabi. Si Patrick ay unti-unti nang nakakabalik sa dating sigla, habang si Alma ay hindi na rin ganoon kabalisa sa tuwing sasapit ang gabi. Ngunit si Mang Kuding, si Christopher at Camiro ay hindi nagpakampante. Araw-araw sinusuyod nila ang palibot ng gubat at ang bawat madilim na bahagi ng baryo. Nagsabog sila ng asin at langis sa mga daanan at naglagay ng anting-anting sa bawat pintuan ng bahay. Hindi natin alam kung may naiwan pa ang mga nilalang na yon, sabi ni Camiro habang nilalagyan ng langis ang puno ng nyug sa likod ng bahay ni Alma. May mga pagkakataon na kahit ang akala mong sarado na, may butas pa rin kahit kaunti. Habang abala si Mang Kuding sa paggawa ng bagong paligo para kay Patrick, isang halong tubig, dahon ng banaba at langis ng nyug, ay dumating ang isang mensahero mula sa karating na baryo ng Balangiga. May dalang balita. May dalawang nawawala po sa amin, Mang Kuding. Huli nakita raw na may kumatok sa bahay nila. May dalang puting lalagyan ng pagkain. Pareho ng kwento ha. Hindi pa rin tapos ang lahat ng ginagawa nila, sabi ni Christopher. Ngayon pa lang sila nagsisimulang lumipat ng lugar. Baka nalaman nilang hindi na sila makakabalik dito, kaya naghanap sila ng panibagong daan, sabi naman ni Camiro. Ano dapat nating gawin? Tanong ni Alma habang yakap si Patrick. Baka kailangan nating puntahan ang Balangiga. Kung may lagusan doon, kailangan maharap ka agad bago pa dumami ang nawawala, sagot naman ni Mang Kuding. Agad silang naghanda, kinausap nila ang kapitan ng barangay at nagpahintulot na pansamantalang umalis si Mang Kuding, si Christopher at si Camiro. Sumama din si Alma, dala ang ilang gamit
at si Patrick ay iniwan sa tiyang nila na si Aling Meli para bantayan. Pagdating nila sa Balangiga, kinabukasan, agad silang sinalubong ng isang matandang babae na umiiyak sa labas ng bahay. Yung apo ko, si Isko, hindi na po bumalik pagmula nang maghatid sa kanya ng pagkain. Sabi niya, may kaibigan daw siyang bagong kilala. Magaan daw kausap, pero hindi namin kilala kung sino. Sabi ng Ali. Pumasok si Mang Kuding sa loob ng bahay at sinuri ang silid ni Isko. Sa ilalim ng kama, may nakita silang maliit na papel na may nakasulat. At ang nakalagay sa sulat na yon ay, "Sumama ka na sa akin. Maraming pagkain sa lugar namin. Masaya doon. Walang sakit, walang gutom." Hindi bata ang sumulat nito. Ginamit lang ang anyo ng bata para akitin si Isko. Ginamit nila ang kahinaan at pangangailangan para makaakit. Wika ni Camiro. Lumabas sila ng bahay at dumiretso sa bukid. Doon daw huling nakita si Isko. May kasamang isang batang lalaking nakasuot ng pulang sombrero. Habang binabaybay nila ang bukid, biglang may malakas na hangin ang bumalot sa paligid. Naging madilim ang paligid kahit tanghali. Napahinto si Alma. Bakit parang may nagbubulong? Tanong niya. Huwag kang papadala sa boses. Huwag kang tatayo sa lilim. Sabi ni Mang Kuding habang tinatanggal ang takip ng kanyang garapon ng langis. Sa gitna ng damuhan may nakita silang lumulutang na puting styrofoam. Walang may hawak pero paunti-unti itong gumagalaw papalapit sa kanila. Huwag niyong gagalawin yan. Utos ni Camiro. Inalatag nila ang bilog na proteksyon gamit hangasina. Sa loob nito sabay-sabay silang nagdasala. Maya-maya may lumabas na anyong bata pero hindi normal. Ang balat ay parang papel, ang matay puti at ang buhok ay parang alikabok. Bakit niyo kami sinusundan? Tanong ng nilalang. Hindi naman kayo ang kabilang sa amin. Dagdag pa nito. Dahil may buhay kayong kinukuha. Mga batang walang kamalay-malay. Ang kinukuha ninyo para gawing alipin sa biringan. Mas ligtas siya roon. Dito sa mundo nyo, pinapabayaan lang sila. Wika ng nilalang. Anong pangalan mo? Tanong ni Alma. Tawagin mo akong Silang. Isa lang ako sa mga taga-sundo, pero hindi ako masama. Hindi ako nananakit. Ako lang ang utusan. Paliwanag ng engkanto. Nasaan si Isko? Tanong ni Mang Kuding. Kasama na namin siya. Hindi pa huli pero kung pipilitin yung kunin siya, kailangan yung pumasok sa lugar namin. Nagtinginan silang lahat. Hindi tayo basta makakapasok sa mundo ng biringan. Pero kung magdadala tayo ng mutyang punit at itatali ito sa katawan natin, pwede tayong makapasok at makalabas. Delikado yan. Pero kung yan lang ang paraan para maisalba ang mga nawawala, susubukan natin. Sabi ni Mang Kuding. Nagpasya silang pumasok sa mundo ng biringan. Sa ilalim ng isang puno sa gitna ng bukid, may lagusan. Hinawakan ni Silang ang lupa at bigla itong bumuka. Nagkatinginan sina Mang Kuding, Christopher, Alma at Camiro. Isa-isang tumalon sa loob ng butas ang mga ito. Pagbaba nila, para silang pumasok sa ibang mundo. Walang araw pero maliwanag. Lahat ng gusali ay kumikislap. Ginto ang mga dingding. Pati ang lupa ay may bakas ng makinang na buhangin. Parang paraiso dito. Bulong ni Alma. Hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Ang akala mong maganda, baka bitak lang. Sagot ni Camiro. May mga batang naglalaro pero walang ingay. Hindi sila nagsasalita. Hindi rin sila tumitingin sa paligid. Para may kinabibilangan silang isa lang na utos. Si Isko, teka lang, nakita ko na. Sigaw ni Christopher. Tumakbo siya palapit sa batang nakaputing sando. Nang humarap ito, si Isko nga. Isko, pauwi na tayo. Ngunit walang reaksyon ng bata. Parang hindi niya kilala si Christopher. Hinawakan siya ni Alma sa balikat, ngunit malamig ang kanyang balat. Hindi siya basta may babalik. Kapag kumain na siya sa lugar namin, hindi na siya kabuoang tao. Isa na siyang kalahating engkanto.
Sabi ni Silang. Hindi pa huli. May dala kami. Itinali nila ang mutyang punit sa katawan ni Isko at pinainom ng langis ng nyug. Dahan-dahan siyang napapikit at ilang sandali lang ay tila nagising sa mahaba niyang pagkakatulog. Isko! Sabay-sabay nilang niyakap ang bata. Maya-maya, nakarinig sila ng isang boses mula sa mataas na gusali at sinasabing, Hindi na kayo makakabalik pa. isang nilalang na mas matangkad pa kay Camiro ang bumaba mula sa hagdan. Nakasuot ito ng gintong kasuotan at may korona sa ulo. Kayong mga tagalabas, hindi kayo dapat pumasok dito. Nang humarap sa kanila ang nilalang na may suot na gintong kasuotan at korona, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang liwanag ng paligid ay tila nagdilim. Tila bawat galaw ng nilalang ay may kasamang alingaw-ngaw, parang kumakalansing na bakal sa hangin. Hindi kayo dapat nakapasok dito. Ang biringan ay para lamang sa mga pinili. Wala kayong karapatang maglabas ng kahit sino mang sa aming tinanggap. Humakbang si Camiro palapit. Dala ang botilyang may lamang itim na langis. Hindi kami nakikipag-usap para humingi ng paumanhin. Nandito kami para kunin ang batang si Isko. Hindi siya sa inyo. Tanggap siya sa lugar na ito. Nakainom na siya ng tubig ng biringan. Nakalapat na sa balat niya ang ginto ng kaluluwa. Kahit ano pang gawin niyo, bahagi na siya ng aming mundo. Lumapit din si Mang Kuding hawak ang isang maliit na sako ng pinatuyong dahon ng tuba-tuba. Pwes, kung hindi niyo siya ibabalik, pipilitin namin. At kung kailangan naming sunugin ang sarili ninyong mundo, gagawin namin. Humalakhak ang nilalang. Mga tao, lagi kayo may tapang, pero kulang sa talino. Bawat hakbang nyo rito ay nagbabayad kayo ng kapalit. Tuwing sinusumpa nyo ang lugar na ito, unti-unti kayong tinakain ng sarili nyong galit. Maya-maya pa biglang tumunog ang kulintang ni Camiro na nakatali sa kanyang bewang. Minsan lang itong tumutunog ng kusa. Nang tumingin siya sa paligid, may nakita siyang linya ng mga kaluluwa. Pawang bata nakatayo sa gilid ng gusali. Wala silang ekspresyon at lahat sila'y nakatitig sa grupo nila ni Kamunding. Isko, lumapit ka sa amin, bulong ni Alma. Napatingin si Isko sa kanila at sa unang pagkakataon tumulo ang luha sa kanyang mata. Ayoko na dito, gusto ko na pong umuwi, sabi ng bata. Bago pa man siya makagalaw, hinampas ng hangin ang katawan ng bata at siya'y tumalsik pabalik sa paanan ng nilalang. Hindi siya aalis. Hindi nyo ba nauunawaan? Kapag isa sa kanila ang umalis, kailangan maipalit. Ganoon ang batas ng biringan. Kung kapalit ang kailangan, ako na lang, biglang sambit ni Christopher. Nagulat silang lahat, lalo na si Alma. Wala kang utang na loob sa batang yan. Hindi mo kailangan gawin yan, pabulong na sabi ni Camiro. Pero siya ang hinila ng mga engkanto dahil sa kawalan ng kaalaman. Ako may kamalayan. Kung may dapat magsakripisyo, ako na lang, sabi ni Christopher. Nilapitan siya ni Alma. Huwag Chris, hindi mo kailangan gawin yan. Ngunit nakatitig si Christopher sa nilalang. Ako ang kapalit ni Isko, bitawan niyo siya. Tahimik ang nilalang. Tumango ito, sabay taas ng kamay. Tumigil ang hangin. Ang paligid ay tila sumunod sa utos niya. Dahan-dahan parang may humihilang mula sa lupa. Isang bilog na liwanag ang bumukas sa pagitan nila. Lumapit ka, utos ng nilalang kay Christopher. Humakbang si Christopher papasok sa bilog na liwanag. Bago siya tuluyang lamunin ng sinag, lumingon siya kay Alma at Patrick. Alagaan mo ang kapatid mo at sabihin mong hindi lahat ng bayani ay may espadang hawak. Minsan puso lang, sabi ni Christopher. Pagkalubog ni Christopher sa liwanag, bigla itong sumara. Ang paligid ay gumalaw ng malakas at ang mga kaluluwang bata ay parang unti-unting naglaho. Ang nilalang na may korona ay hindi na nagsalita.
Tumalikod ito at dahan-dahang naglakad papalayo hanggang sa maglaho sa liwanag ng gintong lungsod. Si Isko ay nahimatay at agad na sinalo ni Camiro. Hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Baka magbago pa ang isip nila. Muling binuksan ni silang ang lagusan. Isa-isang lumabas sila. Pagbalik sa mundo ng tao, pag-akyat nila, bigla silang sinalubong ng sikat ng araw. Tanghaling tapat na pala. Pagdating sa bahay nila ni Aling Meli, agad nilang ipinaalam na ligtas na si Isko. Walang imik si Patrick habang nakaupo sa sulok, pero lumapit ito kay Alma at yumakap. Si Kuya nasaan? Si Kuya Christopher? Tanong ni Patrick. Wala na siya. Sagot ni Alma. Ilang araw ang lumipas, nagluluksa ang baryo. Hindi dahil may patay, kundi dahil may isa na namang nawala. Hindi sa mundo, kundi sa alaala. Wala nang bakas ni Christopher sa gubat. Sa bahay, sa kasangkapan, wala rin siyang naiwan sa mga dokumento o retrato. Para bang hindi siya kailanman nabuhay. Tanging sila lang, sina Alma, Patrick, Mangkuding at Camiro, ang nakakaalala sa kanya. Isang gabi habang nakaupo si Alma sa ilalim ng puno ng mangga, may dumaan na malamig na hangin. May narinig siyang pabulong at nagsasabi nga, "Alagaan mo sila." Paglingon niya, wala namang tao. Ngunit sa lupa sa tapat ng kanyang paa, may bakas ng paa. Hindi ng engkanto, kundi ng taong may pusong handang magsakripisyo. Taong 1983 sa isang maliit na baryo sa Kabakan, North Cotabato. Naninirahan ng isang magsasakang kilala sa tawag na Marsing. Tahimik ang kanyang pamumuhay kasama ang kanyang asawa na si Aling Cora at ang dalawa nilang anak, isang lalaki 8 taong gulang na si Bruno at ang 11 taong gulang si Lisa. Kahit salat sa yaman, busilak ang puso ni Marsing. Marami ang umahanga sa kanya sa baryo. Hindi lang siya masipag sa pagtatanim ng mais at nyog, kundi matulungin din siya sa mga kapitbahay na nangangailangan. Kapag may nasisiraan ng bubong, isa siya sa unang dumadalo. Kapag may biglaang pagkamatay, isa siya sa unang nakikipag-ambag kahit kaunti lang ang pera niya. Isang hating gabi ng Disyembre, habang malakas ang ihip ng hangin at tila ba may binabalot na lamig ang paligid, isang malagim na pangyayari ang yumanig sa kanilang tahimik na tahanan. Nagising si Marsing sa malalim na tahol ng aso sa labas. Cora, narinig mo ba yon? Tanong ni Marsing habang kinukusot ang mata. Oo, baka pusa lang yan. O may dumaang ahas. Sagot ni Aling Cora habang yakap-yakap ang unan. Tumayo si Marsing, dinampot ang itak na nakasabit sa likod ng pintuan at lumabas ng bahay. Tahimik ang paligid, hindi na tumatahol ang aso. Ngunit tila ba may malamig na presensya siyang nararamdaman. Pumasok siya muli sa bahay habang papaakyat sa hagdan. Nakarinig siya ng mahinang ungol mula sa kwarto ng kanyang mga anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa dilim nakita niya ang itim na figura na nakadapa sa ibabaw ng kama ni Risa. Putang ina ka! Sigaw ni Marsing sabay sugod ng itak. Pero mabilis ang nilalang. Tumalon ito sa bintana at nawala sa dilim ng gabi. Naiwan sa kama ang 2 anak niya. Pira-piraso ang katawan. Bukas ang tiyan ni Bruno at wala na ang laman loob ni Risa. Cora! Cora! Sigaw ni Marsing habang lumuluhod sa sahig. Nanginginig ang katawan, punong-puno ng dugo ang kamay. Nagdatingan ang mga kapitbahay. Ilang sandali pa, sumunod si Aling Cora. Nanginginig sa takot at sigaw. Sigaw ng sigaw sa harap ng bangkay ng mga anak. Lumipas ang ilang araw, hindi makapagsalita si Marsing. Para siyang nawalan ng kaluluwa. Hindi siya kumakain, hindi rin siya natutulog.
Nakatitig lang siya sa kabaong ng kanyang mga anak habang pinaglalamayan sa kanilang bahay. Maya-maya, lumapit si Mang Anong, kilalang albularyo sa kabilang baryo. Marsing, matindi ang galit ng nilalang na yon. Hindi ito ordinaryong aswang. Isa ito sa matatanda na matagal nang nabubuhay. Gutom sa laman ng bata. Sabi ni Mang Anong, gusto ko siyang patayin kahit buhay ko pa ang kapalit. Mahinang sampit ni Marsing habang nakatitig pa rin sa kabaong. Hindi mo siya matatalo sa ganyang katawan mo ngayon. Mahina ka pa. Kung gusto mong maghigante, kailangan mo ng lakas. At alam mo, at alam ko rin kung sino ang pwedeng makakatulong sa'yo. Dagdag ni Mang Anong. Kinabukasan bago sumikat ang araw, sinamahan ni Mang Anong si Marsing papasok sa masukal na bahagi ng kagubatan sa may hangganan ng Kabakan at Arakan. Habang naglalakad, nagbabala ang matanda. Wala kang pwedeng hilingin sa kanya, kundi maging totoo ka sa puso mo. Ang engkanto sa puno ng langka ay kilala bilang tagapangalaga ng mutya. Hindi siya basta nagbibigay, pero kapag pinili ka, hindi mo na ito may babalik. Nang makarating sila sa isang matandang punong langka na may kakaibang hugis, kulubot ang katawan ng puno at tila may muka na nakaukit sa balat nito. Nagpikit ng mata si Mang Anong at nagsimulang magdasal sa wikang hindi maintindihan ni Marsing. Pagkalipas ng ilang saglit, lumamig ang paligid. Umikot ang hangin. Umalingasaw ang malinis na amoy ng hinog na langka. Mula sa likod ng puno, lumitaw ang isang nilalang na hindi mo agad masasabing tao. Matangkad, maputla ang balat, mahaba ang buhok at kulay ginto ang mga mata. Marsing, kilala kita. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Nararamdaman ko ang puot sa puso mo. Wika ng engkanto sa tinig na malamig pero malinaw. Gusto ko lang ng lakas. Gusto kong ipaghiganti ang mga anak ko. Sagot ni Marsing habang palaban ang titig. Lumapit ang engkanto. Inlabas ang mutya mula sa tila butas na bahagi ng puno. Maliit ito, makintaba, parang bato, dilaw na galing sa loob ng prutas ng langka. Pero mas matigas at mas makintaba. Ito ang mutya ng langka. Ibinibigay ko lang ito sa isang taong may busilak na puso, pero handang dumaan sa madugong landas. Kapalit nito, hindi ka na magiging tulad ng dati. Lalaki ang iyong lakas, titibay ang iyong balat, at mararamdaman mo ang presensya ng kahit anong nilalang na likha ng kadiliman. Walang alinlangan, tinanggap ni Marsing ang mutya. Agad itong kumislap sa kanyang palad at biglang lumubog sa kanyang balat. Parang natunaw na liwanag. Bumigat ang katawan ni Marsing. Nakaramdam siya ng init sa bawat kalamnan. Nanigas ang kanyang mga ugat at biglang lumiwanag ang kanyang pandinig. Narinig niya ang mga alingaw-ngaw ng mga kuligliga, ang yabag ng mga bubudwit, sabay damuhan at maging ang hininga ni Mang Anong. Simula ngayon, isa ka ng tagapangalaga ng mutya. Pero tandaan mo, Marsing, may kabayaran ang lahat. Ang lakas ay hindi para sa galit lang, kundi para sa katarungan. Paalala ng engkanto bago ito muling nawala sa likod ng punong langka. Bumalik si Marsing sa baryo na ibang-iba na ang kilos. Tahimik pa rin siya pero may bumabalot na kakaibang aura sa kanyang presensya. Kahit na ang matatapang na lasenggo sa kanto ay nag-aalangan na siya ay biruin. Gabi-gabi dala-dala niya ang kanyang itak at lampara. Palihim siyang gumagala sa paligid ng baryo. Ginagamit niya ang pakiramdam na dulot ng mutya. Ramdam niya kung may masamang presensya na nakapaligid. 3 gabi siyang walang nahuhuli, puro galang aso lang, pusa at kwago ang nakikita niya. Pero isang gabi, sa may kalapit na palayan, biglang tumigil ang hangin. Naramdaman niyang may nakatitig sa kanya mula sa damuhan. Mabigat ang paligid.
Lumingon siya, may itim na figurang nakatayo sa gilid ng punong saging. Nakayuko at nakakatakot ang anyo. Marsing! Isang malalim na tinig ang bumulong sa likod niya. Tumibok ng malakas ang dibdib ni Marsing habang nakatalikod sa pinanggagalingan ng boses. Kasabay ng malamig na ihip ng hangin, parang may gumapang na lamig sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon, hawak ang itak at binuksan ang lampara. Sa liwanag ng ilaw, nakita niya ang itim na figura. May katawang parang tao pero ang balat ay magaspang. Mukhang hayop, may nakausiling ngipin at pulang-pulang mga mata. Nakatitig ito sa kanya. At sa paligid nito'y tila may amoy na nabubulok na karne. Ikaw ba pumatay sa mga anak ko? Marin na tanong ni Marsing, galit ang bawat bigkas. Hindi sumagot ang nilalang, sa halip ay gumapang ito papalapit. Nakayuko parang hayop na gutom. Nang may ilang dangkal na lang ang layo nito, bigla itong sumugod. Mabilis ang galaw ni Marsing, parang hindi niya kontrolado ang sarili. Gumagalaw ang katawan niya ng kusa, inuunahan ng aswang at pinatagilid ito ng suntok sa muka. Tumilapon ang nilalang pero agad itong tumayo at muling sumugod. Sa ikalawang pag-atake, sinalo ni Marsing ang braso nito. Sabay binigwasan ng itak ang tagiliran. Tumalsik ang itim na dugo ng nilalang. Napasigaw ito. Isang matinis at nakabibinging tunog na parang sigaw ng dalawang hayop na pinagsama. Habang nakalugmok ang aswang, napansin ni Marsing ang mga galos sa kanyang braso pero hindi dumudugo. Waray hindi tinatablan ng mga kuko ng nilalang ang kanyang balat. Doon niya muling naalala ang sinabi ng engkanto. Titibay ang iyong balat at mararamdaman mo ang presensya ng kahit anong nilalang na likha ng kadiliman. Sinunggaban niya muli ang aswang at sa loob ng ilang saglit ay nagkasagutan sila ng suntok sa bunot at kagat. Wari dalawang mabangis na hayop na nagkakatunggali sa ilalim ng buwan. Sa huli nanalo si Marsing. Sa huling hataw ng itak niya, natumba ang nilalang. Nagmistulang usok ang kanyang katawan at unti-unting naglaho. Naupo si Marsing sa gilid ng palayan. Hinihingala, basang-basa ng pawis, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi pa iyon ang tunay na pumatay sa kanyang mga anak. Ang nilalang na iyon ay isa lamang sa mga kasamahan. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Mang Anong sa bahay. Marsing, may narinig akong usap-usapan sa kabilang baryo. May namatay daw na matandang babae, butas ang tiyan at nawawala ang puso. Ang sabi nila, aswang daw ang pumatay. Hindi tao ang pumatay sa kanya. Ako. Sagot ni Marsing habang tinatabas ang mga damo sa likod ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Mang Anong. Nakita ko kagabi ang isa sa mga aswang. Kinumpirma sa akin ng mutya. Hindi siyang tunay na may gawa sa mga anak ko, pero isa siya sa mga grupo. Uubusin ko ang lahi nila. Kailangan mo ng tulong. May kilala ako sa kabilang bayan. Isa rin siyang albularyo pero mas biyasa sa pagtunton ng lahi ng mga aswang. Pwede nating puntahan. Mungkahi ni Mang Anong. Pumayag si Marsing. Kinabukasan tumungo sila sa isang baryo sa Sultan Kudarat. Malapit sa paanan ng bundok, doon nila nakilala si Aling Fidelina. Isang matandang babae na bantog sa pagiging matalas ang pang-amoy pagdating sa kababalaghan. Pagpasok pa lang ni Marsing sa bakuran ni Aling Fidelina, agad na napatingin ang matanda sa kanya. May motya ka at mabigat ang dala mong galit. Sambit ng matanda. Gusto kong tukuyin kung sino ang aswang na pumatay sa aking mga anak. Sagot ni Marsing. Pumikit si Aling Fidelina. Kinuha ang isang maliit na palayok at naglagay ng langis. Sinindihan at saka sinabuyan ng abo na puti. Mula sa usok, may lumabas na hugis ng dalawang bata.
Si Bruno at si Risa. Nakangiti pero umiiyak. Sa tabi nila, isang babaeng may mahabang buhok, walang muka, nakasuot ng itim at may mahahabang kuko. Iyan ang tunay na salarin. Ang pangalan niya, Sabel. Taga rito siya. Pero matagal nang umalis. Nung bata pa ako, isa siya sa mga pinaghihinalaang aswang. Pero walang makakumpirma. Tumira siya dati sa may gulod, sa bahay na malapit sa Balite. Muling bumalik si Marsing kina Aling Cora. Habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, napansin niyang matagal nang wala si Sabela. Ang matandang kilala sa kanilang baryo na halos walang kinakausap. Noon pa raw ito umalis. Lumipas ang ilang araw, nagsimula si Marsing na magtanong-tanong. Nabalitaan niyang namataan daw si Aling Sabela sa isang liblib na lugar sa may Sampaw. Agad siyang tumungo roon, dala ang itak, ang lampara at ang mutya sa kanyang dibdib na kalaunay lumulubog pag may kalaban siya. Sa kanyang pagdating sa baryong yon na halos gabi na, tahimik ang lugar, iilan lang ang bahay. May nagsabi sa kanya ng eksaktong lokasyon ng bahay ni Aling Sabela. Nasa likod ng abandonadong yugana, may lumang kubong halos sira na. Habang palapit siya sa kubo, nanlalamig ang hangin. Ramdam niyang may presensyang nakabantay. Marsing, matagal na kitang hinihintay. Bulong ng boses mula sa likod ng mga kawayan. Lumingon siya, mula sa dilim, lumitaw si Aling Sabela. Ngayon ay hindi na siya mukhang matanda. Ang kanyang balat ay makintaba, halos parang balat ng ahas. Ang kanyang mga mata ay kulay pula at ang kanyang bibig ay may mga matutulis na ngipin. Bakit? Bakit mo kinain ang mga anak ko? Sigaw ni Marsing habang tumitindi ang tibok ng dibdib. Masarap ang laman ng mga inosenteng bata, Marsing. At minsan lang sila dumaan sa lugar ko. Kasalanan nilang hindi sila marunong umiwas. Sagot ni Aling Sabela, sabay tawa. Hindi sila dapat mamatay. Sigaw ni Marsing at agad siyang sumugod. Sumiklab ang laban. Si Aling Sabel ay hindi basta matanda. Isa siyang matandang lahi ng aswang. Malakas, mabilis at may kakayahang maglaho sa dilim. Pero hindi na siya pinanghinaan ng loob. Sa bawat pag-atake ni Sabela, natatablan siya ng mutya. Ang kanyang balat ay hindi tinatagusan ng kuko o pangil ng halimaw. Nang dumating ang tamang pagkakataon, sinunggaban ni Marsing ang buhok ni Aling Sabela. Pinilipit at saka sinaksak sa dibdib gamit ang itak na pinagpala ng mutya. Para kay Bruno at Risa! Sigaw niya. Nagliyab ang katawan ni Aling Sabela. Sumisigaw ng matinis at unti-unting nagkadurog-durog hanggang sa maging abo. Pagkatapos ng engkwentro, naupo si Marsing sa lupa. Tahimik, tumutulo ang kanyang luha. Sa puso niya, alam niyang nakamit na niya ang hustisya para sa kanyang mga anak. Pagbalik ni Marsing mula sa Sampaw, dala ang abo ng aswang na si Sabela sa isang basyong bayong na hinabi mula sa abaka. Tahimik lamang siya habang tinatanaw ang mga bundok na natatabunan ng makakapal na ulap. Sa bawat yapag niya pa uwi, para bang nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa rin maalis sa kanyang puso ang pangungulila kina Bruno at Risa. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa na si Aling Cora. Halata sa mukha nito ang pagod at lungkot, pero nariyan din ang katahimikan ng pagtanggap. Ni yakap, ni salita, walang namagitan sa kanilang dalawa. Umupo si Marsing sa gilid ng bangko sa ilalim ng punong mangga sa bakuran. Nagapi ko na ang may sala. Maikling sambit ni Marsing. Tumango si Aling Cora. Lumapit siya at dahan-dahang iniabot ang basyong bayong. Hawak ang abo ng halimaw na pumatay sa kanilang mga anak. Ibinaon nila iyon sa lupa sa likod ng bahay. Walang dasal, walang seremonya. Puno lang ng katahimikan at galit.
at pagmamahal para sa batang kinitila ang buhay. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik si Marsing sa pagtatanim. Bitbit pa rin niya araw-araw ang mutya na lumilitaw na naman sa kanyang katawan pag walang panganib. Inilagay niya sa loob ng isang maliit na pendant iyon at isinabit sa kwintas at laging nakasukbit sa kanyang leeg. Ngunit sa bawat pagbalik sa dating gawi, hindi na siya pareho sa dati. Mas matalas na ang kanyang pandinig. Kahit ang yabag ng daga sa pagitan ng mga tuyong dahon ay kanyang naririnig. Mas matatag ang kanyang katawan kahit maghapong nag-aararo at parang hindi siya napapagod talaga. Isang gabi habang siya'y nasa dulo ng palayan at nagsusunog ng tuyong damo, may naramdaman siyang mabigat na presensya sa likod niya. Hindi pa siya nakakalingon, alam niya na hindi iyon tao. "Kung isa ka sa kanila, lumapit ka," bulong ni Marsing habang hawak ang itak sa kanyang kamay. Mula sa gilid ng puno ng santola, lumitaw ang isang itim na figura. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi ito kagaya ng mga nauna. Payapa itong nakatayo, walang galaw, at tila hindi nagtatangkang umatake. "Hindi ako kalaban. Isa akong alagad ng engkanto. Ipinadala ko upang ipagbigay alam sa'yo ang sumpa na nakatali sa mutya." Nananatiling tahimik si Marsing. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na lumingon ng bahagya na sapat para matanaw ang nilalang. "Ang bawat mutya ay may hangganan. Ang lakas na taglay mo ay hindi pa ang habang buhay. Kung patuloy mong gagamitin sa paghihiganti, kakainin ka nito. Darating ang panahon, ang puso mo ay magiging malabig gaya ng mga halimaw na iyong pinaslang." Wika ng nilalang. "Hindi ako naghihiganti. Pinaglalaban ko lang ang mga anak ko." Maring sagot ni Marsing. "Ngunit nasaan na sila? Patay na sila. Ang galit mo ay yung pasan-pasan lamang, hindi sa kanila." Lumapit ang figura at sa unang pagkakataon malinaw niyang nakita ang itsura nito. Mukha itong matanda, maputla, may mahabang buhok at ang mga matay kulay kahela na tila nagliliyab. "Pinili ka ng engkanto hindi para maging katulad ng halimaw, kundi para maging balansihin ang madilim at liwanag. Kung nais mo manatili sa liwanag, ilaan mo ang lakas mo sa tama." Wika ng engkanto. Biglang nawala ang figura kasabay ng pagtila ng hangin. Naiwang mag-isa si Marsing, hawak pa rin ang itak, at muli ay naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib. Nabukasan, dumalaw si Risa. Hindi ito yung kanyang anak, kundi kapangalan ng kanyang anak. Isang batang kapitbahay na madalas niyang pinapasalubungan noon ng kamote at pinya. May dala itong sako ng nyoga mula sa bukid. "Tatay Marsing, may narinig po akong sigaw kagabi sa likod ng bahay namin. Parang umiiyak na matanda. Sabi ni inay, baka multo lang daw. Pero natatakot kami." Kwento ni Risa habang ibinababa ang sako. Nagkatinginan sina Marsing at Aling Cora. "Saan banda yan, Risa?" tanong ni Aling Cora. "Sa likod po ng bahay namin sa tabi ng sagingan," sagot ni Risa. Nagpasya si Marsing na silipin ang lugar pagsapit ng gabi. Habang papalapit siya sa tinutukoy ni Risa, muli niyang naramdaman ang bigat ng presensya. Hindi ito aswang pero kakaiba. Parang nawawala sa ulirat ang paligid. Sa liwanag ng buwan nakita niya ang isang matandang babae. Nakaupo sa ilalim ng saging, umiiyak. Apo ko, ibalik niyo siya!" Paulit-ulit nitong sambit. Hindi ito halimaw, isa lamang itong matandang nawawala ang isip. Lumapit si Marsing. Inay, ano pong pangalan niyo?" Lumingon ang matanda at tumitig sa kanya. Ako nga pala si Pilar. Si Isabel, apo ko. Nasaan siya?" Nang marinig ni Marsing ang pangalang iyon, biglang tumigil ang kanyang paghinga. Ito ang lola ni Isabel, ang aswang na pinaslang niya sa sampaw. Teka, si Isabel po ba?" Sagot ni Marsing
habang lumulunok ng bigat. Umiyak si Aling Cora. Sana hindi mo siya pinabayaan. Bata pa lang siya, kinukutsa na siya sa amin. Tinatawag na anak ng demonyo. Wala siyang naging kaibigan. Ako lang ang kasama niya sa bahay. Araw-araw akong nagdarasal para mawala yung sumpa sa kanya. Pero hindi ko siya kinaya. Wika ni Aling Pilar. Muling bumalik si Marsing sa kanyang bahay na parang may panibagong tanikala sa dibdib. Hindi niya inaasahan na sa likod ng halimaw na kanyang pinaslang ay may kwento rin ng sakit, pag-iisa at pagtitiis. Kinabukasan isinama niya si Mang Anong upang tulungan si Aling Pilar. Inilipat nila ito sa bahay ni Marsing upang maalagaan. Tumutulong si Risa sa pag-aalaga habang si Aling Cora ay nagluluto ng mainit na sabaw para dito. Sa mga sumunod na linggo, naging mas tahimik ang buhay sa baryo. Hindi na muling umaatake ang aswang at kahit sa paligid na baryo, wala nang balitang may nawawala o nabubuksan ng tiyan. Ngunit isang gabi, habang papauwi si Marsing mula sa bukid, may namataan siyang itim na figura sa may ilog. Hindi gumagalaw pero naroroon lamang. Pinagmamasdan siya mula sa di kalayuan. Dahil doon napahinto si Marsing. Hawak ang mutya sa kanyang dibdib, marahang sumambit ng mga salita. "Huwag niyo akong pipilitin. Ayoko nang maging halimaw." At sa pagkakataong yun, tumalikod siya. Mula noong gabing yun, pinili ni Marsing na umiwas sa figura sa may ilog. Naging mas tahimik ang kanyang gabi. Sa mga sumunod na linggo, ipinagpatuloy niya ang buhay bilang magsasaka. Tuwing madaling araw ay gumigising siya para magsaka ng mais at nyog, habang si Aling Cora naman ay naglalaba at nag-aalaga kay Aling Pilar, ang matandang lola ni Isabela. Habang abala si Marsing sa bukid, paminsan-minsan sumasagi pa rin sa isip niya ang mga nangyari, ang pagpaslang sa kanyang mga anak, ang mutyang ibinigay ng engkanto at ang mga nilalang na dumarating sa gabi. Pero pilit niya itong inililibing sa puso. Hindi niya gustong mabuhay sa galit habang buhay. Buhay pa ang kanyang asawa at habang may mga batang gaya ni Risa na kapangalan ng kanyang anak na umaasa sa kabutihang loob niya, kailangan niyang maging matatag. Isang umaga habang nagbubungkal ng lupa, may sumigaw mula sa gilid ng kalsada. Tay Marsing! Tay Marsing! Si Risa yun, humahangos at pawis na pawis. "Anong nangyari, Risa?" Si Aling Pilar po, nagwawala. Nakita raw niya si Isabel sa panaginip. Tapos paggising niya, sumigaw at bumunot ng itak. Agad na iniwan ni Marsing ang pag-aararo at pinuntahan ang bahay. Pagdating niya, nakita niyang hawak ni Aling Cora ang dalawang braso ni Aling Pilar, habang si Mang Anong ay naglalagay ng banig sa may sahiga. Aling Pilar, ayos lang. Nandito lang kami. Sabi ni Aling Cora habang pilit na pinapakalma ang matanda. Si Isabela, sabi niya babalik siya. Hindi raw siya papayag. Sigaw ni Aling Pilar. Nanginginig ang katawan at nanlalaki ang mga mata. Nagkatinginan sina Marsing at Mang Anong. Ilang araw din ang lumipas mula nang mapatay ni Marsing si Isabela, pero hindi niya isinantabi ang posibilidad na maaaring may naiwan pang isang presensya ng nilalang na espiritu ng lugar. Kinagabihan nagpatawag si Mang Anong ng dasal. Tinipon nila ang ilang kapitbahay, nagtirik ng kandila at nagrosaryo sa harap ng altar. Sa gitna ng panalangin, may biglang bumagsak na tray ng baso sa kusina. Napatingin ang lahat. Walang tao sa kusina, walang hayop. Pero ang pagkakabagsak ng tray ng baso parang sinadya. Dahil doon, tumigil ang dasala. Tumayo si Mang Anong. Kinabukasan, sumama si Marsing kay Mang Anong sa liblib na bahagi ng gubat. Doon sila naghanap ng puntod ng pamilya ni Isabela. Ayon kay Aling Pilar, may matandang hukay sa ilalim ng punong balite sa may hangganan ng baryo, kung saan inilibing ang ama at ina ni Isabela.
kapwa pinaghihinala ang mga aswang noon. Habang papalapit sila sa lugar, biglang bumibigat ang hangin. Amoy lupa, amoy patay. Ito na yon. Sambit ni Mang Anong habang humuhukay gamit ang itak. Pagkatapos ng ilang minutong paghuhukay, lumitaw ang buto ng isang bungo. Tapos, may mga butong halatang hindi na ilibing ng maayos sa tabi nito. May nakasuksok na balat ng uwak at tuyong palad ng bata. Nandito ang ugat ng kadiliman. Kailangan nating tapusin ito, Marsing, bago pa may mahawa o masaniban. Wika ni Mang Anong. Nagdasal si Mang Anong sa wikang matanda na hindi maintindihan ni Marsing. Kumuha siya ng itim na asin, sinabuyan ang hukay, tapos sinunog ang mga labi gamit ang langis na may halong durog na mutya. Habang nasusunog ang hukay, biglang umikot ang hangin. Umalingaw-ngaw ang iyak ng babae mula sa kawalan. "Wala kayong karapatan!" Tumindig ang balahibo ni Marsing. Parang naramdaman niyang si Sabil mismo ang sumigaw. Pero wala siyang nakikitang figura. Nang matapos ang ritual, bumalik sila sa baryo. Mula noon, hindi na nagwala si Aling Pilar. Muling bumalik ang katahimikan sa kanilang paligid. Makalipas ang 3 buwan, nagsimulang tumubo ang mga pananim ni Marsing ng higit sa dati. Ang mga bunga ng nyug ay malalaki at ang mga mais ay matataba. Maraming kapitbahay ang lumapit at nagtaka kung anong abono ang ginamit niya. Ngunit hindi niya sinabi ang totoo. Alam niyang hindi pataba ang dahilan kung bakit nagkaganoon ang kanyang mga pananim, kundi ang mutya na ibinigay ng engkanto. Sa kabila ng lahat, pinili niyang tumahimik. Tumahimik na mamuhay, malayo sa gulo, pero laging handa kung sakaling may muling kumitila sa katahimikan ng baryo. Isang gabi habang binabantayan niya ang mga alagang manok sa likod ng bahay, may narinig siyang yabag sa damuhan. Hindi siya tumayo. Hinayaan niyang gumalaw ang paligid at pinakiramdaman ang bawat tunog. "Marsing!" Isang boses ng lalaki ang narinig niya. Tumayo siya, kinuha ang lampara at tinutok sa direksyon ng boses. Mula sa dilim, lumitaw ang isang matangkad na lalaki. May balbas, nakasuot ng kulay abo, at may hawak na bastona. Ako nga pala si Elias, tagapagbantay ng kagubatan sa may bayang kabila. Narinig ko ang nangyari sa'yo. Maraming salamat at isa ka sa naging haligi sa paglaban sa mga kadiliman. Hindi sumagot si Marsing. Tumango lang siya. Baka kailangan ka namin sa taktang panahon. Hindi lang sa baryong ito lumalaganap ang mga nilalang ng dilim. Unti-unti silang gumigising sa mga buntok, sa mga kuweba, sa mga latian. Kapag kailangan nyo ako, hanapin nyo lang ako dito. Hindi ko ibabasura ang lakas na ito kung may mabuting dahilan. Sagot ni Marsing. Muling tumalikod si Elias at nawala sa dilim ng gabi. Naiwan si Marsing, tahimik, hawak pa rin ang mutya sa kanyang dibdib. Ang kanyang buhay ay muling bumalik sa dati, pero may panibagong layunin. Isa na siyang tagapangalaga, hindi lang ng kanyang pamilya, kundi ng buong baryo. Tahimik siya nananatili sa kanyang lupain, pero gising ang kanyang pandama. Matibay ang kanyang balat at malalim ang kanyang diwa. At sa ilalim ng buwan, habang tahimik ang palayan at nagpapahinga ang buong baryo, nakatanaw sa dilim ang magsasakang si Marsing. Handa sa anumang panganib at kung anumang muling umusbong mula sa kampon ng kadiliman. Lumipas ang mga araw at bumalik sa normal ang takbo ng buhay ni Marsing. Sa baryo Kabakan, patuloy ang kanyang pag-aararo, pag-aani ng mais at paminsan-minsay pangangahoy sa gubat tuwing tanghali. Tahimik na ang gabi at wala nang ulat na nawawalang mga hayop o batang bigla na lamang hindi umuwi. Sa kabila nito, hindi pa rin niya inaalis ang mutya ng langka na nakasabit sa kanyang leeg. Tuwing nahahawakan niya ito, umabalik sa alaala niya ang sigaw ni Risa, ang huling iyak ni Bruno, at ang gabing pinilit niyang ilibing sa katahimikan ang matinding galit sa puso.
Isang hapon nagpapahinga si Marsing sa lilim ng punong mangga sa likod ng kanyang bahay. Lumapit ang kanyang asawa na si Aling Cora at may dalang tinimplang kape. Hindi ka pa rin ba nakakatulog na maayos ano? Minsan lang. May mga tunog kasi na parang hindi galing sa hayop eh. Baka paranoia lang. Pero ayoko nang ulitin ang nangyari noon. Sagot ni Marsing habang tinititigan ang kulay kayumangging kape. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Ginawa mo na ang lahat, sabi ng kanyang asawa. Hindi sumagot si Marsing. Sa halip tumayo siya at tumingin sa direksyon ng gubat sa may paanan ng bundok. Kinabukasan, dumaan si Mang Anong sa bahay nila. May bitbit itong sako ng tuyong dahon ng sambong at ilang pirasong uling. Marsing, may dumating na sulat galing sa katabing baryo sa Arakan. May nagpadala sa akin. 3 bata raw ang nawala. At ang isa nakita sa ilog. Wala nang laman ng tiyan. Pareho ng ginawa kay Bruno at Risa. Hindi na kumibo si Marsing. Tumayo siya, pinunasan ng pawis sa leeg at agad na kumuha ng itak. Isinuot ang kwintas na may mutya at sinabit sa ilalim ng suot na kamiseta. Saan ang Arakan? Sa Sitio Balite, malapit sa Sapa. Di kalayuan sa hangganan ng gubat ng Limanon. Agad silang naglakad ni Mang Anong patungo sa Sitio Balite. Madilim ang langit kahit hapon pa lang. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng ilang residente. Isa sa kanila, si Ka Efren, ang tanod sa lugar. Mang Anong, si Marsing ba yan? Tumango si Mang Anong. Mabuti dumating kayo. Takot na takot ang mga tao dito. Pati alagang manok at baboy nawawala na rin. Tapos yung batang si Dodong, nakita sa may sapa, nakalublob, gutay-gutay ang tiyan. Parang nilapa ng hayop pero walang yapak at kagat sa paligid. Lumapit si Marsing sa may gilid ng ilog. Doon niya nakita ang puting batuhan na kung saan daw nagtagpuan ang mga bata. Tumahimik siya at marahang ipinikit ang mga mata. Naramdaman niya kaagad ang biglaang pagbigat ng hangin. May malamig na ihip ng hangin na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Biglang tumindig ang balahibo niya. Nandito siya. Hindi lang isa. May kasama pa. Bulong ni Marsing. Sino naman? Tanong ni Ka Efren. Aswang. Baka mas matanda pa sa mga nauna kong napatay. Bumalik sila kina Ka Efren at pinulong ang mga matatandang taga-baryo. Nang malaman ng ilan na dumating si Marsing, tila may gumaan sa loob ng mga tao. Ang iba'y nagbigay ng itak, asin at mga tuyong dahon para gamitin sa gabing pagbabantay. Pagsapit ng hating gabi, nagsimula ang paglibot ni Marsing sa paligid. Bitbit niya ang lampara sa kaliwa, itak sa kanan, at mutya sa dibdib niya. Bawat hakbang sa damuhan ay tila humahaplos sa kanyang pandama. Sa may likuran ng sapa, may narinig siyang pagaspas ng mga dahon. Dahan-dahan siyang lumapit sa ilalim ng punong bakawan. May itim na figurang nakayuko. May kinakain ito. Nang liwanagan niya ng lampara, tumambad sa kanyang isang hayop na gutay-gutay habang ang nilalang ay sinisip-sip ang laman loob nito. Tarantado ka! Sigaw ni Marsing sabay hataw ng itak. Pero mabilis ang naturang nilalang. Tumalon ito at lumipad palayo. Hindi pa man natatamaan ay nakaambang ng lumipad. May maikling buntot ito at ang anyo ay kalahating tao, kalahating hayop. May balahibo ang katawan at singhaba ng uwak ang mga kuko. Huwag kang tatakas! Sumugod si Marsing sa direksyon ng nilalang. Inilabas niya ang mutya at itinutok sa dilim. Bigla siyang nakaramdam ng parang alon ng init. Parang sinasabi sa kanya ng mutya kung saan naroroon ang halimaw. Nakita niya ito sa taas ng punong akasya, nakadungaw at nakangisi. Ikaw na naman, Marsing. Wika ng halimaw, paus ang boses. Lumalawak na ang impluwensya mo sa mga kagaya ko. Di mo ba naisip? Dati-rati magsasaka ka lang. Dahil sa inyo, wala na ang mga anak ko.
Hindi ako titigil hanggat may mga kagaya ninyong pumapatay ng mga walang awa. Subukan mo. Nagkaharap sila sa gitna ng damuhan. Sa unang salpukan ng itak at kuko, lumipad ang mga damo sa paligid. Mabilis at mabangis ang nilalang. Napunit ang bahagi ng damit ni Marsing, pero hindi gumalos ang kuko sa bawat balat niya. Ang mutya ay tila may proteksyong bumabalot sa kanyang katawan. Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Marsing sa naturang nilalang. Dahilan para ito ay tumilapon sa katawan ng ilog. Bumangon ito at muling sumugod. Pero huli na, naitarak na ni Marsing ang itak sa kanyang dibdib. Para sa mga batang pinaslang mo. Umiyak ang nilalang sa matinis na tunog habang unti-unting natunaw ang katawan nito sa malamig na tubig sapa. Kinabukasan bumalik si Marsing sa baryo. Sinalubong siya ng mga tao. Nagtatanong kung tapos na ba ang panganib sa kabila. Hindi na yung babalik, sagot ni Marsing. Muling bumalik si Marsing sa kabakan kinagabihan. Tahimik ang gabi at sa unang pagkakataon naramdaman niya ang hangin na hindi mabigat, hindi tulad ng dati. Nag-umpisa siyang magtanim ng panibagong puno ng langka sa gilid ng kanilang bakuran. Inaalay niya kina Bruno at Risa bilang alaala ng mga anak na hindi na muling makakabalik. Sa pagdaan ng mga buwan naging mas kilala si Marsing sa mga karatig baryo. Ang mga tao humihingi sa kanya ng tulong kapag may mga kasong misteryosong pagkawala o patayan sa mga hayop. Pero sa puso ni Marsing, hindi siya ang bayani. Isa lang siyang ama na nawalan ng anak at piniling bumangon para hindi na iyon danasin pa ng iba. Sa ilalim ng buwan na habang pinapakiramdaman niya ang paligid ng kanilang taniman, hawak pa rin niya ang mutya ng langka, hindi bilang armas kundi paalala ng kanyang panata. Lumipas pa ang mga panahon at nanatiling tahimik ang baryo ng Kabakan. Patuloy sa pagsasaka si Marsing at tahimik na kasama si Cora, habang si Aling Pilar ay inaalagaan pa rin sa gilid ng likod ng bahay. Si Risa na ngayon ay dalagang lubos na ay tumutulong na rin sa pag-aalaga sa mga tanim, lalo na sa punong langka na itinanim ni Marsing bilang alaala kina Bruno at Risa. Minsan sa gabi, naupo si Marsing sa bangkito sa ilalim ng punong iyon. Pinagmamasdan niya ang mga bituin, tila may kinakausap sa hangin. Bruno, Risa, sana masaya kayo dyan kung nasan man kayo mga anak. Habang hawak-hawak niya ang mutya, nararamdaman pa rin niya ang init nito. Hudyat na hindi pa tapos ang tungkulin niya. Subalit batid niyang hindi na tulad noon ang layunin niya. Hindi na paghihiganti, kundi ngayon pagpoprotekta. Taong 1984 sa isang liblib na barangay sa hilagang bahagi ng Cotabato, Mindanao, may isang matandang lalaki na kilalang kilala ng mga taga roon. Siya si Lolo Tikyo, isang kuba, may pilay na kaliwang paa at may mata na halos puti na ang kaliwa. Bulag na simula pa ng araw ng pagkabata, ngunit sa kabila ng anyo niyang kahabag-habag sa paningin ng iba, siya'y isang taong tinitingala, lalo na sa tuwing may nangyayaring kababalaghan sa kanilang lugar. Walang tao sa barangay San Isidro na hindi nakakakilala sa kanya. Bata man o matanda, kapag nababanggit ang pangalang Lolo Tikyo, tiyak na may kwento ang bawat isa. Siya ang takbuhan ng mga may sakit na hindi kayang gamutin ng ospital. Siya rin ang nilalapitan kapag may nawawala o may biglang nangihina sa hindi mapaliwanag na dahilan. Isang gabi ng tag-ulan, habang ang ulan ay patak ng patak sa yero ng bahay ni na Janela, may kakaibang nangyari. Nay, narinig niyo po ba yon? Bulong ni Janela habang yakap ang maliit na unan. Nasa sala sila ni Aling Simang. Ang kanyang ina at ang kapwa ay tahimik na nakikinig sa bawat lagaslas ng ulan. Parang may kumakaskas sa likod ng bahay,
Sagot ni Aling Simang na may kunot sa noo. Tumayo si Mario, ang panganay nilang anak na 16 na taong gulang, at marahang binuksan ang bintana. Sa liwanag ng kidlat, may naaninag siyang itim na figura na gumagapang malapit sa puno ng saging sa likod ng bahay. Hindi ito hayop, masyado itong malaki para sa pusa o aso. Mario, anong nakikita mo? Tanong ni Aling Simang. Parang tao na nakaluhod, pero ang galaw, hindi normal. Sagot ni Mario habang hawak ang tabak sa tabi ng bintana. Biglang bumukas ang pinto. Bakit nakabukas ang pinto? Sigaw ni Clara, ang bunsong anak na kagigising lang mula sa hilik. Basang-basa ang sahig malapit sa pintuan. Wala namang lumabas sa atin Wika ni Janela na namumutla. Mabilis na isinara ni Aling Simang ang pinto at nilagyan ng sangkala. Kinuha niya ang bote ng banal na langis na ibinigay sa kanila ni Lolo Tikyo 3 buwan na ang nakakalipas. Sabihin mo kay Clara na isalpak sa noo ang krus. Utos ni Aling Simang kay Janela. Nagkatinginan silang magkakapatid. Si Mario hindi bumitaw sa hawak niyang tabak, habang si Clara ay tahimik na umiiyak. Kinabukasan, pagkabasag ng araw, nagpunta agad si Aling Simang sa kubo ni Lolo Tikyo na nasa likod ng bukirina, mga 300 metro mula sa kanilang bahay. Lolo Tikyo, gising na ho ba kayo? Sigaw niya habang binubuksan ang gate na kawayan. Pasok ka, Simang. Ramdam ko ang dahilan ng pagdating mo. Sagot ng matanda mula sa loob. Nakasabit sa likod ng pintuan ang mga tuyong dahon ng sambonga at may amoy na kamangyan na umaalingasaw. Sa sulok ng maliit na silid ay may altar na may itim na kandila at bote ng langis. May dumalaw sa inyo kagabi. Ha? Wika ni Lolo Tikyo habang kinakamot ang puting balbas. Opo, isang maitim na figura sa likod ng bahay. Parang hindi tao. Sagot ni Aling Simang habang nanginginig. Hindi nga tao yon. Gusto kayong kunan ng hininga at mukhang may galit sa inyo. May naiinis ba sa pamilya mo nitong mga nakaraang buwan? Napaisip si Simang. Teka, si Lario, di ba siya yung muntik mo nang masigawan noong inaawat mo siya sa pagwawala sa lamay ng kapatid niya? Dagdag pa ni Lolo Tikyo. Oo, pero hindi ko siya sinigawan. Hinila ko lang siya palayo kasi lasing na. May mutya ang mga ganong gabi. Mahina ang harang ng ating mundo sa gabi ng lamayan. Kung may nagalit at may nakaalam sa itim na gawain, madali silang makakapasok. Lumapit si Lolo Tikyo sa isang kahon, kumuha ng maliit na garapon na may laman ng tila itim na buhangin at binigyan si Aling Simang. Ikalat mo ito sa 4 na sulok ng bahay nyo. Pagkatapos isabit ang dahon ng saging na may tatak ng dugo ng manok. Ako na ang bahala doon. Babalik ako mamayang alas 9 ng gabi. Kinagabihan, alas 8 pa lang, sinara na ng pamilya ni Simang ang mga bintana at pintuan. Sa labas, palalim na ng palalim ang dilim at malamig ang simoy ng hangin. May kakaibang katahimikan sa paligid. Tila nagtatago ang mga ibon at kuliglig. Maya-maya dumating si Lolo Tikyo, sakay ng kanyang itim na bisikleta. May dalang puting sako na nakapatong sa balikat. Pagpasok niya sa bahay, huminto siya sa gitna ng sala at inilapag ang sako. Mula rito, kinuha niya ang isang maliit na kulungan ng manok. Kulay itim ang balahibo, pulang-pula ang mga mata. Kailangan sumingaw ang dugo ng itim na manok. Magpatak ako sa 4 na sulok ng bahay. Huwag kayong lalabas. Ano man ang marinig nyo. Lolo Tikyo, may aswang ba talaga? Tanong ni Clara. Hindi basta aswang. Isa siyang taong may galit na pinaglaruan ng kadiliman. Marami na akong nakitang ganito. Pero yung lumapit sa inyo gabi, hindi basta ordinaryong nilalang. May dala siyang layon. Tumangulang si Clara at humigpit ang yakap kay Janela. Habang isa-isang pinapatakan ni Lolo Tikyo ng dugo ng itim na manok ang 4 na sulok ng bahay ni na Aling Simang, si Janela naman ay tahimik na nanonood. Hawak-hawak si Clara na hindi pa rin mapakali.
Sa labas nagsimulang lumakas ang ihip ng hangin kahit walang ulap sa langit. Ramdam na ramdam sa balat ang malalamig at malalagkit na simoy na parang may kasamang pangingilabot. Ayusin niyo ang pagkakaupo. Huwag kayong dumikit sa pader. Bili ni Lolo Tikyo habang hinahaplos ang kanyang tungkod na may ukit na mga lumang simbolo. Lolo, may amoy na mabaho sa bintana. Bulong ni Mario habang nakatitig sa kurtina. Huwag mong gagalawin ang tabak mo hanggat hindi ko sinasabi. Sagot ni Lolo Tikyo. Bumagsak ang isang mabigat na bagay sa bubong. Gumulong ito mula sa isang dulo papunta sa kabila. Tila may naglalakad na mabigat pero hindi ito hakbang ng tao. Parang gumagapang na matigas ang mga galamay. Halika rito, Clara, sabi ni Janela habang kinakalong ang kapatid. Sa labas may maririnig na garalgal na tawa. Hindi halakhak ng tao kundi parang halinghing ng nilalang na nilulunod ang sariling boses sa dilim. Lario! Bulong ni Lolo Tikyo habang hawak ang maliit na salamin na may ukit ng araw at bituin. Pinili mong sumanib sa halimaw kahit alam mong kababata mo ang mga taong to. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Sa may kusina pumutok ang bintana at pumasok ang putik na may kasamang balahibo. Simang, ilabas mo ang palaspas na ibinigay ko sa iyo ng Flores de Mayo. Utos ni Lolo Tikyo. Agad namang tumakbo si Aling Simang sa kanyang aparador at hinugot ang pinatuyong palaspas na may tali ng pulang sinulid. Itinusok ito ni Lolo Tikyo sa sahig sa gitna ng bahay at saka naupo ng padaluhong sa harap nito. Binuksan niya ang kanyang supot at kumuha ng maliit na sisidlan na may asul na likido. Sa ngalan ng liwanag, sa gabing puno ng panaghoy, ikaw na nasa labas, bumalik ka sa lupang sinilangan mo. Sigaw ni Lolo Tikyo. Diyanig ng malakas na hangin ang buong bahay. Napayuko silang lahat. Sumigaw si Clara habang si Janela ay pilit siyang pinapatigil. Maya-maya, bumukas ang isang pinto sa likod bahay. Hindi ito ginalaw ng tao, kundi ng isang hindi nakikitang lakas. Pumasok sa sala ang itim na figura. Ang katawan nito'y baluktot, mahaba ang mga daliri na parang bakal at may balahibong basa sa balikat. Tikyo! Isang boses na parang humihila sa dila ang lumalabas mula sa figura. Lario, kung may natitira pa sa iyong pagkatao, hindi ito ang huling gabi ng pagkakahawak sa iyo ng dilim. Sabi ni Lolo Tikyo. Saka itinapon ang asol na likido sa may pintuan. Pumasok sa figura ang liwanag na tila asul na apoy at nangisay ito. Tumalsik ang mga bubong sa paligid. Umusok ang paligid ng isang nilalang. Sumisigaw ito pero hindi makalapit sa palaspas. Nag-umpisa itong umatras pero nang isalpak ni Lolo Tikyo ang tungkod sa sahig, para itong napako. Pagbabayaran mo ang mga kaluluwa ng mga batang inubos mo nitong nakaraang mga gabi. Wika ni Lolo Tikyo. Lalong tumindi ang amoy ng pagkabulok. Si Mario ay nakatakip na ng ilong at bibig habang pinoprotektahan ang kanyang mga kapatid. Pilit na tinatanggal ng nilalang ang isang balot sa kanyang dibdib. Isang mutya na kulay berde na nakakabit sa isang buto. Yan ang sinaniban mong taglay. Yan ang nagpapalakas sa iyo. Sigaw ni Lolo Tikyo. Bigla nitong hinampas ng tungkod ang sahig at sumabog ang palaspas sa liwanag. Parang may nasusunog na dahon. Naghiyawan ang nilalang habang nagbabago ang hugis nito. Mula sa nakayukong nilalang, naging isang taong halos wala ng anyo. Nilapitan ito ni Lolo Tikyo. Lario, hindi mo na ito dapat piniling landas. Patawad po, bulong ni Lario bago tuluyang bumagsak sa sahig. Huminto ang hangin, tumigil ang pag-ulan, bumalik sa dati ang paligid. Pagkaraan ng ilang oras, tahimik ang lahat. Nakaupo si Mario sa hagdan, bitbit pa rin ang tabak at si Janela at Clara ay nakatulog sa gilid. Habang si Aling Simang ay pinupunasan ng pawis sa noo ni Lolo Tikyo.
Maraming salamat, Lolo Tikyo. Kung wala kayo... Hindi na natapos ni Aling Simang ang sasabihin. Hindi ito ang unang beses, Simang. Marami pang tulad ni Lario na nilamon ng galit. Basta may pot sa puso, madali lapitan ng kadiliman. Siya ba ang kumuha sa mga batang nawala? Tanong ni Mario. Tumango si Lolo Tikyo. Oo, pero hindi siya ang tunay na ugat. May mas malalim pa. Ang mutya na bitbit niya, hindi niya sariling taglay yun. Ibinigay ng isang matandang mangkukulam sa kabilang barangay. Ano pong gagawin natin ngayon? Sabi ni Janela. Bukas na madaling araw pupunta tayo sa sapa. Doon natin lulubugan ang mutya. Dapat hindi ito magtagal sa lupaing ito. Bago pa man sumikat ang araw, naglakad si Lolo Tikyo kasama sina Mario at Aling Simang patungo sa may sapa sa likod ng kakahuyan. Sa daan ay tahimik lang si Mario. Bitbit niya ang sisidlan ng mutya na nakabalot sa puting tela. Nagkamali si Lario, pero dapat bang tapusin ang buhay niya? Tanong ni Mario habang naglalakad. Hindi ko siya pinatay, Mario. Hindi na niya kayang mabuhay dahil ubos na ang katawang tao niya. Ginamit lang siya ng kulang. Pagdating nila sa sapa, ibinaba ni Lolo Tikyo ang puting tela at inilubog ang mutya sa ilog. Umusok ito at lumutang sa ibabaw ng tubig na parang bula. Unti-unti ito nga nawala sa ilalim. Sa tubig, babalik sa liwanag ang lakas ng lupa. Bulong ni Lolo Tikyo. Lolo, paano kung may iba pang mutya sa baryo natin? Tanong ni Aling Simang. Yan ang dapat ninyong paghandaan. Hindi sa lahat ng panahon, nariyan ako. Habang sila'y pabalik sa baryo, may narinig silang matandang babae na nagsisisigaw mula sa bukid. Tulungan niyo ako! Ang anak ko! Dali-daling pumunta si Lolo Tikyo papunta sa pinanggagalingan ng tinig. Doon niya nadatnan ang pamilyar na tao. Si Clara, kapatid ni Janela, walang malay at duguan ang paa. Paano nakarating dito si Clara? Gulat ni Aling Simang. Hindi yan si Clara, sabi ni Lolo Tikyo habang nilalabas ang kanyang langis. Pero mukha siyang si Clara. Sigaw ni Janela habang napapatras. Lumapit si Lolo Tikyo at inilagay ang langis sa kanyang matang bulaga. Sa sandaling iyon tila may nakikita siya na hindi nila nakikita. Dahan-dahang inilapit ni Lolo Tikyo ang kanyang palad sa noo ng batang kahawig ni Clara. Sa sandaling dumikit ang kanyang daliri na may langis, biglang nagsimulang manginig ang katawan ng bata. Ang maputlang balat nito ay nagsimulang magkulay abo at ang mga daliri nito ay humaba. Naging matutulis na parang kuko ng uwak. Hindi ka si Clara. Isa kang panlilin lang. Wika ni Lolo Tikyo habang nilalapit ang kanyang tungkod sa katawan ng nilalang. Sumigaw ito ng malakas. Ang sigaw ay hindi boses ng bata, kundi isang malalim at mabasag na tinig. Bumalik ka sa pinanggalingan mo! Sigaw ni Lolo Tikyo. Mula sa bunganga ng nilalang ay lumabas ang maitim na usok at ang katawan nitong kahawig ni Clara ay unti-unting nalusaw sa lupa. Naiwan sa damuhan ang isang piraso ng balat na parang pinaghubaran. Nasaan ang totoong Clara? Tanong ni Janela, nanginginig sa takot at pag-aalala. Pwede siyang nakakulong pa rin sa bahay niyo. O kaya nasa ibang dako. Kailangan natin siyang hanapin ngayon din. Sagot ni Lolo Tikyo. Tumakbo silang tatlo pabalik sa bahay. Habang papalapit sila sa bakuran, napansin ni Mario na may bukas na bintana sa likod. Bagay na hindi nila iniwang bukas kanina. Pagpasok nila sa loob, tahimik ang kabahayan. Walang ingay, walang galaw, tila walang tao. Clara? Tawag ni Janela habang tumatakbo paakyat sa kwarto ng kapatid. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Clara. Nakaupo sa sulok, yakap ang tuhod at umiiyak ng tahimik. Clara, anak! Sigaw ni Aling Simang habang niyakap ito. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. May amoy usok, tapos parang may humihila sa akin. Sabi ni Clara at nanginginig. Huwag ka nang mag-alala, kasama mo na kami. Wika ni Janela
habang hinihimas ang likod ng kapatida. Ang humalili kay Clara kanina ay tinatawag na tumbalik. Nilalang na ginagaya ang katawan ng bata upang iligaw ang pamilya. Gamit ng kulam upang palambutin ang proteksyon ng tahanan. Paliwanag ni Lolo Tikyo habang inuupuan ang silyang kahoy sa tabi ng altar sa salas. Lolo, dapat bang ituloy pa natin ang paghahanap sa pinagmulan ng mutya ni Lario? Tanong ni Mario. Oo, kung hindi natin ito agad matunton, baka may susunod na katawan na gagamitin nila. Kinabukasan maagang nagtipon sina Lolo Tikyo, Mario at Aling Simanga. Sumama din si Janela kahit pinigilan siya ng ina. Gusto ko makasigurado na ligtas si Clara at kung sakali man handa akong tumulong. Sabi ni Janela habang bitbit ang bote ng langis at dasal na isinulat ni Lolo Tikyo. Dinala sila ng matanda sa hangganan ng barangay sa mismong lugar kung saan may lumang bahay na halos gumuho na sa kalumaan. Ayon kay Lolo Tikyo, ito ang dating tirahan ng isang matandang babae na ang pangalan ay Alondra. Isang kilalang mangkukulam na pinaniniwalaang namatay na, pero may usap-usapang buhay pa ito at naninirahan sa ilalim ng lupa sa likod ng palumpong sa bandang dulo ng kagubatan. Pagdating nila doon, bumigat ang hangin. Parang ayaw gumalaw ng paligid. Ang mga puno ay tahimik, ang mga ibon ay tila nawala. Simula dito, huwag kayong magsasalita kung hindi kailangan. Ang lupaing ito ay sensitibo. Kayang pakinggan ng mga nilalang ang bawat bulong. Pabala ni Lolo Tikyo. Naglakad sila papasok sa makitid na daan hanggang sa marating nila ang isang kuweba na natatakpan ng mga ugat ng punong kahoy. May mga sanga na parang kusang gumagalaw upang harangan ang pasukan. Kumuha si Lolo Tikyo ng abo mula sa kanyang supot at inihip ito sa hangin. Biglang naghiwalay ang mga ugat at bumukas ang butas ng kuweba. Dito nakatago ang pinagmulan ng mutya. Bulong ni Lolo Tikyo. Pagpasok nila, amoy lupa at amag ang paligid. Sa dingding ng kuweba ay may ukit ng mata at bibig na tila minamasdan sila habang naglalakad. Biglang may tunog ng halakhak, pabulong pero paulit-ulit. Mga bisita, mga bisita. Mula sa pinakaloob ng kuweba ay lumitaw ang isang matandang babae. Baluktot ang likod, may mahabang buhok na kulay abo at pulang-pula ang mga mata. Hawak niya isang baston na may nakataling buto. Alondra! Sambit ni Lolo Tikyo. Oh, Tikyo, buhay ka pa pala. Akala ko ay kinuha ka na ng mga kaluluwa noong gyera. Hindi pa ako tapos sa tungkulin ko. Binalikan kita dahil sa ginawa mong pagbibigay ng mutya sa batang ginagamit ng kadiliman. Ano sa tingin mo ang karapatan mo na magsalita sa lupa ko? Singhal ng matanda habang tinutusok-tusok ang sahig gamit ang kanyang baston. Karapatan ng liwanag na supilin ang dilim kahit saan man ito magtago. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Lumipad ang mga alikabok, nagsimula ang mga ukit sa pader na gumalaw at parang may gustong lumabas. Umikot ang hangin sa loob ng kuweba. Janela, Mario, kami na ang bahala dito ni Simang. Sabi ni Lolo Tikyo habang tinutulak sila papalayo. Ngunit hindi sila lumayo. Si Janela ay biglang bumunot ng bote ng langis at ibinuhos sa isang ukit na sumasayaw sa padera. Napasigaw si Alondra. Ah, pambabastos! Habang si Aling Simang naman ay hinampas ang isang sanga ng ugat gamit ang sanga ng balite na may palaspas. Tumalsik ang isa sa mga ukit at mula doon ay may lumabas na itim na usok. Ang mutyang tinatago mo, isuko mo na ngayon. Sigaw ni Lolo Tikyo. Hindi mo ito makukuha hanggat ako'y buhay pa. Tumalon si Alondra. Akmang sasalakay ngunit sinalubong siya ng tungkod ni Lolo Tikyo. May nakaukit na krus at buwan yun. Tumama ito sa kanyang dibdib at napaurong siya. Sa bisa ng mga pangakong binitawan ng aking angkan, sa ngalan ng liwanag at ng sangkatauhan, bumalik ka sa anino ng kasaysayan. Sabi ni Lolo Tikyo.
Nagliyab ang dulo ng tungkod at tinamaan ang dibdib ng matandang mangkukulam. Napasigaw si Alondra at unti-unting nag-iba ang anyo nito. Mula sa matandang babae, naging tila usok na humalo sa alikabok at sa huliya, nawala na parang bula. Sa gitna ng kuweba may liwanag na biglang sumilay. Isang maliit na batong mutya na kulay asula. Kinuha ito ni Lolo Tikyo at nilagay sa loob ng kahon na bakal. Sa pagbabalik nila sa barangay, ramdam ng lahat ang paggaan ng hangin. Tila may nabunot na tinik sa buong paligid. Ang mga ibon ay nagbalik sa mga puno. Ang mga bata ay muling nakakapaglaro sa daan. Simula ngayon, wala nang masamang pwersa sa paligid. Pero hindi ibig sabihin ito, itapos na ang laban. Sabi ni Lolo Tikyo habang pinagmamasdan ang langit. Lolo, paano niyo po nalalaman kung may masamang espiritu sa paligid? Tanong ni Mario. Hindi ko kailangan makita sila. Nararamdaman ko ang paligid, ang pagbigat ng lupa, ang amoy ng hangin, at ang bulong ng gabi. Lumipas ang ilang araw matapos nilang makuha ang asul na mutya mula sa kuweba ni Alondra. Tahimik ang buong barangay San Isidro. Tila muling nanumbalik ang normal na takbo ng buhay. Ngunit sa kaloob-looban ni Lolo Tikyo, may kutob siya nga meron pang nagbabadyang panganib. Isang hating gabi, habang tahimik na natutulog ang mga tao, biglang umalulong ang mga aso sa magkabilaang dulo ng barangay. Halos sabay-sabay ang tahol ng mga ito at sa pagitan ng mga to ay may mahabang ungol na tila mula sa hayop, ngunit may halong boses ng tao. Nagising si Janela sa kakaibang ingay. Sumilip siya sa bintana at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang tatlong itim na figura na gumagala sa gitna ng daan. Mababa ang kanilang anyo, halos nakaluhod habang gumagapang. Ang mata ng isa ay tila pula, habang ang isa na mukhang may pilas sa leeg. "Nahigising," sabi ni Janela habang tinatawag si Aling Simang. Nagising din si Mario at Clara at agad na nagtipon-tipon doon sa loob ng kwarto. "Mario, si Lolo Tikyo," sabi ni Aling Simang. Wala nang inaksayang oras si Mario. Lumabas siya, tumakbo papunta sa bahay ni Lolo Tikyo sa likod ng palayan. Pagdating niya roon, nakita niyang gising na ang matanda. Nakaupo sa tapat ng kanyang altar. Tila ba inaasahan na nito ang pagdating ng binata. Nararamdaman ko na may natitirang pangkat ng mga tagasunod si Alondra na hindi pa natin natutukoy. Mga aswang na ginising ng mutyang hindi naipon ng kulam. Sabi ni Lolo Tikyo. "Tatlo sila, Lolo. Gumagala ngayon sa kalsada. Nakita namin mula sa bahay." Sagot ni Mario. Tumayo si Lolo Tikyo, kinuha ang kanyang tungkod, langis at isang maliit na supot na may laman ng abo. Pumunta ka sa bahay ninyo. Isara ang lahat ng pinto at bintana. Ilagay niyo sa gitna ng sala ang palaspas at ang krus na ibinigay ko. Susunod ako. Pagbalik ni Mario sa bahay, agad niyang isinagawa ang utos ni Lolo Tikyo. Sinabihan niya si Janela at Aling Simang na ipunin si Clara sa sala. Lahat sila'y tahimik habang ang ingay sa labas ay unti-unting lumalakas. Tila may binabasag, may kinukuskus sa bubong at may impit na halakhak sa likod ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Lolo Tikyo. Huminto siya sa tapat ng pintuan. Nilatag ang abo sa paanan ng hagdan. Saka tumingin sa paligid. Handa na kayo? Tanong niya kay Aling Simang. "Opo, Lolo," sagot naman nila. Wala kayong gagawin. Kahit anong marinig o makita nyo, huwag kayong lalabas. Biglang bumukas ang bintana sa kanan. Isang aswang ang tumalon papasok. May mahabang buhok, matutulis ang kuko at ang katawan ay nababalot ng tuyong balat na tila natuklap. Tumayo si Janela at kinuha ang bote ng langis. Janela, wag! Sigaw ni Lolo Tikyo. Hinampas ng aswang ang lamesa. Tumilapon ang mga gamit. Lumapit ito kay Clara, ngunit mabilis na humarang si Mario. Itinutok ang tabak na nasa ilalim ng upuan. "Layuan mo yung kapatid ko!" Sigaw ni Mario. Tumigil ang aswang, suminghap ng malalim at napaatras.
Ipinahid ni Lolo Tikyo ang langis sa kanyang palad at itinapon ito sa aswang. Napasigaw ito, umatras habang dumikit ang usok sa balat nito. Isa ka sa mga bininyagan sa gabi ng gabunan. Kilala ko ang lahi mo. Wika ni Lolo Tikyo habang inaabot ang tungkoda. Isang malakas na hampas ang pinakawala ni Lolo Tikyo. Tumama ito sa sahig at mula doon ay lumabas ang liwanag na tila apoy. Nabulag ang aswang, sumigaw at sumampa sa kisame. Biglang bumukas ang pintuan sa likod. Dalawa pang aswang ang pumasok at ang isa'y mukhang bata ngunit baluktot ang katawan at ang isa na may walang buhok at may dugo ang bunganga. Pagsama-samahin niyo man ang lakas niyo, hindi niyo matitinag ang tahanang ito. Sigaw ni Lolo Tikyo habang binibigkas ang orasyon. Umikot ang hangin sa loob ng bahay at tila nagkaroon ng alon sa gitna ng hangin. Lumutang ang palaspas at ang bote ng langis ay pumutok. Naglabas ng asul na apoy. Tumalon si Mario, sinaksak ng tabak ang isa sa mga aswang. Napasigaw ito at tila nasugatan sa unang pagkakataon. Namilipit sa sahig bago unti-unting natunaw. Si Janela naman ay kinuha ang kurus at ipinahid ito sa isa pang nilalang. Umatras ito, tumakbo palabas ng pinto. Nag-iisa na lang ang unang aswang na pumasok. Dugoon na ang balat nito. Nanginginig habang nakapulupot sa kisame. Sumuko ka na. Hindi mo na makakamit ang lakas na ibinigay ng mutya. Sigaw ni Lolo Tikyo. Hindi mo kami mauubos. Marami pa kami nagkalat sa mga bundok, sa mga bukirina, sa mga baring walang albularyo. Habang may paniniwala at pananalig, hindi kayo maghahari. Sagot ni Lolo Tikyo, saka hinampas ang nilalang sa dibdib. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa buong kabahayan bago tuluyang naglaho ang nilalang. Tumahimik ang paligid, isa-isang nagtinginan ang mag-anak. Ligtas na tayo? Tanong ni Clara. Ngayon lang, pero hindi habang buhay. Tugon ni Lolo Tikyo habang inaayos ang kanyang tungkod. Umupo si Janela sa upuan at niyakap si Clara. Si Aling Simang ay tahimik na nagdarasal habang si Mario ay nililinis ang dugo sa tabak. Ano pang susunod, Lolo? Tanong ni Janela. Kailangan makausap ko ang ilang matatanda sa barangay. May hinala akong may taong nagpapasok ng mga nilalang dito. Hanggat hindi natin siya natutukoy, hindi matatapos ang panganib. Kinabukasan, tinipo ni Lolo Tikyo ang tatlong matanda sa barangay, sina Mang Luis, Aling Cora at Mang Isko. Sa isang maliit na kubo malapit sa Talayban, pinag-usapan nila ang sunod-sunod na insidente. Anong masasabi niyo, Luis? Tanong ni Lolo Tikyo. Ako yung may naririnig na chismis na may matandang bumalik mula sa ibang bayan. May dalang itim na lalagyan at sinabing nakakulong lang sa loob ng bahay mula sa pamilyang sinumpa dati. Teka, saan to? Tanong ni Lolo Tikyo. Sa kabilang sapa, bahay ng mga dating taga-binayaan. Si Aling Pasing ata ang pangalan. Teka, hindi ba yun yung nawalan ng anak dahil sa sakit na hindi malunasan, tama ba? Tanong ni Mang Isko. Yan ang titignan ko mamayang gabi. Wika ni Lolo Tikyo. Pagsapit ng dilim, nagtungo si Lolo Tikyo sa lugar na tinutukoy ni Mang Luis. Sa harap ng lumang bahay, may palumpong na mataas at ang hangin ay malamig at amoy bulok na tuyong damo. Bumukas ang pinto kahit hindi niya ito hinihipo. Pasok ka, Tikyo. Isang tinig mula sa loob. Lumakad siya sa dilim, dala ang kanyang langis at tungkod. Matagal na akong hindi tinatawag sa ngalan ko. Anong pakay mo? Tanong ni Pasinga habang nakaupo sa silyang may itim na tela. Hinahanap ko ang pinanggagalingan ng sumpa sa barangay. Ikaw ang huling piraso. Tumawa si Pasinga. Hindi ako nagsimula ng lahat, pero ako ang humahawak ng huling mutya. At hindi mo na ito mababawi pa. Subukan mo kong pigilan. Sagot ni Lolo Tikyo sabay hampas ng tungkod sa may sahiga. Mula sa pinakailalim ng bahay ni Pasinga ay umangat ang alikabok na tila may kasamang usok ng nasusunog na dahon. Kumalabog ang bubungana
at nagsimulang lumiyab ang mga lampara. Huling babala ko na Pasing. Mariing sabi ni Lolo Tikyo habang unti-unting lumalapit sa gitna ng madilim na sala. Hindi mo ako mapipigilan, Tikyo. Wala ka ng lakas. Matanda ka na. Kuba, bulag sa isang mata. Sino maniniwala sa'yo kung mawala ka? Sagot ni Aling Pasing habang hawak ang itim na kahon sa kanyang kandungan. Mula sa loob ng kahon ay lumabas ang liwanag na tila dilaw na usok at bumalot ito sa katawan ng matanda. Unti-unti nabalutan ng makapal na anino ang kanyang braso, leeg at mga mata. Lumipad ang mga kasangkapan sa loob ng bahay. Tumilapo ng upuan sa dingding, nabasag ang bintana at bumaluktot ang pinto sa kusina. Sa ngalan ng liwanag, sa pangako ng aking angkan, hindi ka magtatagumpay. Bulalas ni Lolo Tikyo habang inilabas ang langis at inihagis ito sa direksyon ni Pasinga. Tumama ang langis sa nilalang at napasigaw si Pasinga. Ang balat niya ay nagsimulang magbitak, parang pinupunit ng apoy. Ngunit sa isang iglap mula sa ilalim ng lupa ay lumabas sa isang malaking itim na figura. Wala itong mata, may dalawang sungay sa ulo at bumuga ng makapal na usok. Tumalon ito kay Lolo Tikyo at itinulak siya sa pader. Bumagsak ang matanda, pero bago pa man siya maabot ng nilalang, itinapat niya ang kanyang tungkod at nagsalita ng dasal na mula sa kanyang dibdib. Sa liwanag ng unang araw, sa lakas ng mga ninuno, bumalik ka sa dilim. Sabi ni Lolo Tikyo. Sumabog ang puting liwanag sa gitna ng bahay. Nang humupa ang alikabok, nakita ni Mario na nakatayo sa gitna ng nasusunog na sala si Lolo Tikyo. Hawak ang itim na kahon, duguan ang ulo at humihingal. Tikyo, hindi pa huli ang lahat. Bulong ni Pasing habang nakaluhod, lumuluhang nakatingala. Patawarin ka nawa ng langit. Sagot ni Lolo Tikyo bago siya tuluyang bumagsak sa sahig kasama ang kahon. Lolo Tikyo! Sigaw ni Mario habang patakbong pumapasok. Kasunod niya sina Janela at Aling Simang, nanginginig at lumuluha. Agad nilang nilapitan si Lolo Tikyo pero wala na itong malaya. Dumudugo ang kanyang dibdib at ang isang kamay ay mahigpit pa rin nakahawak sa kahon. Lolo, huwag po! Gising po kayo! Uminit ang luha ni Janela sa kanyang pisngi. Ang bayani. Bulong ni Aling Simang habang tahimik na lumuluhod sa tabi ni Lolo Tikyo. Isinara ni Mario ang kahon at dinala nila ang katawan ng matanda palabas ng nasusunog na bahay ni Pasinga. Doon nila natagpuan ang katawan ni Pasinga. Wala ng buhay, nakatingin sa langit, tila humihingi ng tawad bago pumanaw. Isang linggo ang lumipas. Buong barangay ng San Isidro ay nakaputi. Sa gitna ng maliit na bakuran sa tabi ng ilog, inilibing si Lolo Tikyo. Ang kanyang tungkod ay itinayo sa tabi ng kanyang puntod at ang mutya ay ibinaon kasama ng kanyang katawan. Naglingkod siya sa atin ng buong puso. Tahimik, matapang, walang kapalit. Sabi ni Aling Simang habang pinupunasan ng kanyang luha. Wala nang papalit sa kanya. Dagdag ni Janela habang hawak si Clara sa kanyang kamay. Tahimik na dumaloy ang ilog, parang binubulong ang pangalan ng matanda. Hindi lahat ng may kapansanan ay mahina. Hindi lahat ng matanda ay dapat baliwalain. Si Lolo Tikyo sa kabila ng kanyang edad, pagkakuba at pagiging bulag sa isang mata ay nagsilbing haligi ng lakas, tapang at pag-asa sa kanilang barangay. Sa panahong pinabalot ng kadiliman ang paligid, isa lang ang kailangan, ang taong hindi susuko kahit siya lang ang natitirang nakatindig. Sa buhay may mga taong handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Hindi sila sumisikat, hindi sila naghahanap ng papuri, pero sa bandang huli, sila ang tunay na bayani. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, pag-like, share at comment na rin po. Maraming salamat.